Like, share and subscribe. My Master. Kabanata 1261 hanggang 1270. Maaaring patayin ni Master ang 10 sa kanila sa isang hininga. Si Luyan Ji ay orihinal na nagpoprotekta kay Yang Yio. Alam na niya ang sekreto ng Chen Kunpot ni Yang Yio. Matapos makita ang totoong katawan ni Yang Yio na pumasok sa Chen Kunpot, nahulog ang Chen Kunpot sa lupa. Talagang kinakabahan si Luyan Ji. Alam niya kung gaano kahalaga ang Chen Kunpot kay Yang Yio. Kaya't binabantayan niya ang Chen Kunpot, binabantayan ang Chen Kunpot ng buong konsentrasyon. Hindi nagtagal, nakita niya ang isang maliit na bote ng porselana na lumitaw sa isang kislap ng liwanag. Pagkatapos ay dumating ang boses ni Yang Yio, hinihiling sa kanya na buksan ang maliit na bote ng porselana at ibuhos ito sa Chen Kunpot. Napaka-urgent ng tono niya. Matapos marinig ito, hindi nang ahas si Luyan Ji na mag-antala at mabilis na binuksan ang maliit na bote ng porselana at ibinuhos ito sa Chen Kunpot. Sa susunod na sandali, isang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ang lumabas sa maliit na bote ng porselana. Ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa na ito ay nabigla kay Luyan Ji. Dalisay at makapangyarihan. Hindi ito masyadong inisip ni Luyan Ji. Gayunpaman, ginawa niya ang anumang ipinagagawa sa kanya ni Yang Yio. Nang magbuhos si Luyan Ji ng isang bote ng yellow spring water sa Chen Kunpot, ang Chen Kunpot ay nagbuga ng nakakasilaw na halo at hinigup ang lahat ng yellow spring water sa isang iglap. Kasabay nito, sa espasyo ng Chen Kunpot, sa wakas ay hindi napigilan ni Yang Yian ang Wanling staff. Kung ang yellow spring water sa labas ay maaaring gisingin ng matanda upang tulungan siya pagkatapos na ibigay kay Luyan Ji, walang ideya si Yang Yian, at ang lahat ay nakasalalay sa kalooban ng Diyos. Ang banal na ina ng lahat ng espiritu ay nanunuya at sinabi, "Anak, oras na para matikman mo ang kapangyarihan ng aking kaluluwa." Nang matapos magsalita ang banal na ina ng lahat ng espiritu, si Yang Yian ay nakaramdam ng matinding kapangyarihan, idiniin siya pababa na parang bundok, at dumiretso sa kanyang dagat ng kamalayan. Sa ilalim ng makapangyarihang kapangyarihang ito ng kaluluwa, naramdaman ni Yang Yian sa unang pagkakataon na siya ay napakaliit, tulad ng isang langgam. Ang banal na ina ng lahat ng espiritu ay isang malakas na tao sa antas ng banal na Panginoon. Hindi alam ni Yang Yian kung gaano siya kalakas. Ang unang antas ng kaluluwa ay nagparamdam sa kanya ng desperado. Mahirap isipin kung ano ang magiging pakiramdam ng pagharap sa banal na ina ng lahat ng espiritu. Sa isang iglap, naramdaman ni Yang Yian na parang sesabog na ang kanyang ulo. Sa kailaliman ng dagat ng kamalayan, kumukulo ito, parang sesabog na. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa ay dumiretso sa kanyang kaluluwa. Ang naging desperado ni Yang Yian ay nasa ilalim ng panggigipit ng banal na ina ng lahat ng mga kaluluwa, ang kanyang kaluluwa ay tila nagyelo, at mahirap para sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili sa ilalim ng paghihimok ng kanyang isip. Walang magawa siyang pinagmamasdan habang ang kaluluwa ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa ay umaatake sa kaluluwa ng may napakalaking puwersa. Sa oras na ito, ang Chen Kunpot ay hindi gumagalaw, at ang matanda ay hindi nag-react. Talagang balisa si Yang Yian. Gayunpaman, sa oras na ito, ang itim na lotus sa ilalim ng kaluluwa ay sumambulat na may itim na liwanag, at bumabalot sa kaluluwa ni Yang Yian. Boom! Ang pag-atake ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa ay direktang umatake sa itim na lotus, gumawa ng dagandong, at ang itim na lotus ay nagulat din. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Sa kanyang pagkabalisa, nakalimutan niyang may itim na lotus sa dagat ng kamalayan. Ang Black Lotus ay ang Nirvana Lotus Seed ng unang lotus ng Great Desolation. Kahit na walang gaanong alam si Yang Yian tungkol sa Black Lotus, ang tinaguriang First Lotus of the Great Desolation, maaari niyang hulaan na ang Black Lotus ay hindi isang mahina at hindi dapat maging problema ang protektahan ang kanyang kaluluwa. Boom! Isa pang atake. Naramdaman ni Yang Yian na nabigla ang kanyang kaluluwa. Tanong niya na may halong pag-aalala, "Black Lotus, makayanan mo ba ang pag-atake ng kaluluwa ng matandang bruhang ito?" 3 atake ang pinakamaraming. Hindi ko na matiis. Ang kalagayan ko ngayon ay ang pagbabagong anyo lamang ng mga buto ng lotus. Mayroon pa ring malaking agwat mula sa tuktok ng Nirvana. Malakas ang kaluluwa ng taong ito at hindi ko siya mapigilan. Ang tinig ng Black Lotus Spirit ay tumunog sa isipan ni Yang Yian. Namutla at namutla ang mukha ni Yang Yian. Sa oras na ito, ang tinig ng banal na ina ng lahat ng espiritu ay tumunog, ang munting bastard ay maraming kayamanan. Talagang mayroon siyang kayamanan ng kaluluwa upang protektahan ang kanyang kaluluwa. Pero hindi sapat sa harap ko. Mamatay. Boom! Matapos ang mga salita ay bumagsak, ang ikatlong pag-atake ng kaluluwa ng banal na ina ng lahat ng espiritu ay nahulog. Hindi lang talaga nakatiis ng 3 atake ang Black Lotus. Sa sumunod na sandali, lumabo ang itim na ilaw.
Alam din ni Yang Yian na tama ang sinabi ng Black Lotus Spirit. Pagkatapos ng lahat, siya ay muling pagsilang ng isang buto ng lotus, at kaunting panahon pa lamang mula nang siya ay magkaroon ng hugis. Siya ay itinuturing na isang espiritual na kamalayan na ginawa pagkatapos ng nirvana. Maraming mga bagay ang nangangailangan ng panahon upang manirahan, at kailangan itong maibalik habang dumarami ang kanyang paglilinang. Noong unang lumitaw ang Black Lotus Spirit sa dagat ng kamalayan, sinabi niya na kailangan niyang gamitin ang kanyang dagat ng kamalayan upang mapangalagaan at maibalik ang pamana ng unang lotus sa prehistoric na mundo sa kanyang nakaraang buhay. Ang kapangyarihan ng unang lotus sa prehistoric world ay hindi mapag-aalinlanganan, ngunit ang muling pagsilang ng isang lotus seed ay isang bagong simula, at kahit na gusto nitong maging malakas, nangangailangan ito ng proseso. Ngayon ay sapat na upang mapaglabanan ang tatlong pag-atake ng kaluluwa ng banal na ina ng lahat ng espiritu. Ang Black Lotus ay lumabo, at nang walang proteksyon ng Yuan Shen, ang presyon ng kaluluwa na napakalakas na naging dahilan upang mawala ng pag-asa si Yang Yian ay muling bumalot sa kanyang Yuan Shen. Anong dapat kong gawin? Hindi pagising ang patay na matanda, papatayin ako ng matandang bruhang ito, si Yang Yian ay parang langgam sa mainit na palayok, sumisigaw sa kanyang puso. Hehe, little bastard, winasak ko ang Yuan Shen mo at bibigyan kita ng buong katawan. Huwag mag-alala tungkol sa daan, ang banal na ina ng lahat ng espiritu ay nagsabi sa isang matagumpay na tinig na may tiyak na tagumpay. Paano magiging mayabang ang isang marka ng kaluluwa? Sa sandaling ito, narinig ni Yang Yiu ang isang matandang boses na umaalingaw-ngaw sa lahat ng direksyon ng kanyang dagat ng kamalayan, at ang presyon sa kanyang kaluluwa ay hamupa na parang tubig. WHO. Sino ang nagsasalita? Lumabas ka dito. Sa oras na ito, nagbago ang tono ng banal na ina ng lahat ng espiritu, at halatang natatakot siya sa boses na ito. Tuwang-tuwa si Yang Yiu, matanda. Hahaha. Alam kong Majay gising ka. Masyadong pamilyar si Yang Yiu sa boses na ito, hindi ba Master Yun Changxi? Ang mabahong bata ay laging nagdudulot ng gulo sa iyong amo. Sinumpa ni Yun Changxi si Yang Yiu sa kanyang boses, ngunit pagkatapos ay galit niyang sinabi, napakagalang mo sa harap ko. Bagamat isa kang kaluluwa sa Ascension Realm, isa ka lang langgam sa aking paningin. Lumabas ka. Ang mga huling salita ay malinaw na sinabi sa banal na ina ng lahat ng espiritu, lalo na ang huling salitang, lumabas. Ang banal na ina ng lahat ng espiritu ay sumigaw, Ikaw. Ang kapangyarihan ng banal na ina ng lahat ng espiritu sa dagat ng kamalayan ay agad na pinasabog ng salitang, lumabas, ng matanda. Alam ni Yang Yiu na talagang ang matanda ang kumilos ng may mas malakas na kaluluwa. Sa susunod na sandali, umalis si Yang Yiu mula sa dagat ng kamalayan at binuksan ang kanyang mga mata. Nang imulat ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, inalis ng Wanling staff ang madilim na berdeng ilaw, at ang hininga ng banal na ina ng lahat ng espiritu ay ganap na nawala, na para bang pinatay siya ng backhand ng matanda. Ito. Namatay lang ng ganito. Nagpigil ng tunog si Yang Yiu. Posible ba na ang mabahong batang lalaki ay maging isang basura tulad mo kapag kumilos ang master? Umalangaw-ngaw ang boses ni Yun Changxi sa espasyo ng Chen Kun Pot. Alam ni Yang Yiu na ang matanda ay dapat nasa isang lugar na malalim sa Chen Kun Pot, at na siya ay konektado sa kanyang sarili. Hindi nakakagulat na ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw sa buong Chen Kun Pot space. Hindi siya. Matagal na nauutol si Yang Yiu. Gusto niyang sabihin na ang matandang bruha ay makapangyarihan, at hindi siya sanay na patayin ng isang patay na matandang tulad mo. Ngunit naputol siya ng matanda bago siya matapos magsalita, okay. Huwag mong sabihin siya. Ngunit tila malapit na ang kanyang imahinasyon. Pagkatapos ng lahat, ang matandang lalaki ay ang pinakamataas na kaluluwa ng isang 12 kapigatian na walang kamatayan. Ang antas ni Yuan Chen Huan, isang third-turn immortal, ay isang bagay na tinitingalanan niya. Hindi maisip ni Yang Yiu kung gaano kalakas ang pinakamataas na kaluluwa ng matandang lalaki, isang 12 kapigatian na walang kamatayan. Sa oras na ito, hindi na nag-alala si Yang Yiu tungkol sa tanong na ito ngunit sinabi niya, matanda, ikaw. Kumusta ka na ngayon? Ang boses ni Yun Changxi ay tumunog, hindi masama, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. Ang yellow spring water mula doon ay lubos na nagpanumbalik ng aking kaluluwa. Maswerte ka rin sa pagkakataong ito. Sa kabutihang palad, nagising ang aking Panginoon, kung hindi, ang marka ng kaluluwa ng nagtatanim ng Ascension Realm ay maaaring talagang pumatay sa iyo. Kung hindi nagkakamali ang aking Panginoon, ang babaeng iyon ay dapat na ang banal na ina ng banal na lupain ng lahat ng espiritu. Dapat kang maging maingat sa hinaharap. Ang banal na lupain ng lahat ng espiritu ay kilala bilang ang kontrol ng lahat ng mga espiritu sa mundo. Ang pinakamalakas na paraan ay ang kontrolin ang mga halimaw at iba pa. Napakahirap pakitunguhan.
Bago ka lumaban sa kapangyarihan ng Holy Land, dapat kang magtago ng kaunti. Sa kabutihang palad, ito ay isang marka ng kaluluwa sa pagkakataong ito. Kung dumating ang totoong katawan ng tao, hindi ka mailigtas ng aking amo. Sabihin mo sa akin, bobo ka ba? Bakit mo pinukaw ang isang santo Panginoon? Ngayon ay mabuti na. Tiyak na gusto ka ng banal na lupain ng lahat ng espiritu. Dahil hinahanap at hinahabol ng mga puwersa ng banal na lupain ng paglilinang, masakit ang ulo ng aking Panginoon para sa iyo. Hehe. Kabanata 1262. Ako ay tagalupa, sino ang dapat kong katakutin? Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata nang makinig sa mga salita ng kanyang Panginoong si Yun Changxi. Paanong ang matanda ay parang hindi man lang nag-alala sa kanyang alagad, bagkus ay puno ng pagkatuwa. Siya. Agad na nagalit at sinabing, sa tono ng iyong boses, matandang lalaki, tila kilala mo ang matandang babae ng banal na ina ng lahat ng espiritu. Hindi ka naman nakikipagrelasyon sa kanya di ba? Kung may relasyon kayo, pakiusap sa matandang mangkukulam na huwag akong guluhin. Si Yang Yiyo ay labis na nalungkot sa pagmamapuri ng matanda. You little brat, nagiging bastos ka at inaasar ako. Puro kalokohan ang sinasabi mo. Kilala ko ang banal na ina ng nakaraang henerasyon ng banal na lupain ng 10,000 espiritu. Ang banal na ina ng henerasyong ito ay isang junior lamang sa aking harapan. Ngunit huwag mong gawing hangin ang aking mga salita sa iyong pandinig. Kailangan mo pa ring mag-ingat pagkatapos mong umalis sa Taiwan Star Sea. Wala sa siyam na banal na lugar sa mundo ng paglilinang ang biro. Bagamat gising ako ngayon, para sabihin sa iyo ang totoo, wala akong magagawa para tulungan ka. Hanggang ngayon, nasa kalagayan ako ng espiritu at kaluluwa. Maraming beses na kitang tinulungan na maglinis, at sa bawat pagkakataong nasaktan ko ang aking espiritu at kaluluwa, na seryosong samobra sa aking orihinal na kapangyarihan. Mula ngayon, kaya kitang takutin para takutin ang mga tao, ngunit hindi ko magawa ng maraming beses. Kaya mas mabuting ipagdasal mo ang iyong sarili sa hinaharap. Kung hindi ito gumana, maaari kang pumunta sa iyong senior na kapatid. Sigurado akong alam mo na ngayon na ang iyong nakatatandang kapatid ay isa ring hegemon sa mundo ng paglilinang at maaari ka pa ring protektahan. Naririnig ni Yang Yiyo na nang magsalita ang matanda tungkol sa kanyang nakatatandang kapatid, ang kanyang mga salita ay malinaw, ngunit hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan. Dahil dito, na-curious si Yang Yiyan tungkol sa maalamat na nakatatandang kapatid. Sa katunayan, noong nakikipag-away siya kina Yuan Chenhuan, Cheng Weikang at iba pa, binanggit nilang lahat ang palasyo ng Changsheng, at itinuring nilang lahat siya bilang miyembro ng palasyo ng Changsheng. Naalala ni Yang Yiyan na sinabi ng matanda na ang nakatatandang kapatid ay mula sa Changsheng Palace. Siya. Noon pa man ay mausisa, at ngayon ay maaari na niyang tanungin ang matanda. Matanda, ngayon lang ako pumasok sa mundo ng paglilinang. Dapat mong sabihin sa akin ang tungkol sa aking dalawang nakatatandang kapatid na lalaki at kapatid na babae, tama? Upang maiwasan ang paggawa ng kalokohan sa aking sarili sa hinaharap, dapat ka ring maghanap ng taong yayakap sa akin, diretsyong nagsalita si Yang Yiyan sa kanyang puso. Pagkatapos ay sinabi ni Yun Changxi, tama. Hindi ko sasabihin ang tungkol sa iyong pangalawang senior na kapatid na si Xing Chenzi. Maaaring umakyat na siya sa langit o may nangyari sa kanya. Ang sekta na itinatag niya ay humihina. Ang batang iyon. Well, mas mabuting hindi ko na siya pag-usapan. Pag-usapan natin ang panganay mong kuya. Ang kanyang pangalan ay Yun Changsheng. Siya ay isang bihirang henyo sa paglilinang. Sa mga tuntunin ng kanyang pag-unawa sa Great Tao, masasabing siya ay isang henyo sa mga henyo. Inampun ko siya mula sa isang maliit na mundo noong panahon ng digmaan. Dahil ulila siya, kapareho niya ang apelyido ko. Nang makilala ko siya, naghihingalo siya. Tinuruan ko siya ng paraan ng paglilinang dahil umaasa akong mabubuhay siya ng maayos, at pinangalanan ko siyang Changsheng. Siya. Nagsimulang maglinang kasama ko sa edad na 3, itinayo ang kanyang pundasyon sa edad na 4, nabuo ang elixir sa edad na 6, nakamit ang nascent soul sa edad na 10, nalampasan ang kapigatian sa loob ng 100 taon, at pumasok sa Ascension Realm pagkatapos ng 1,000 taon ng Mahayana. Ang pagbangon ng iyong panganay na kapatid ay parang anak ng langit na pinapaboran ng langit. Noon, umaasa lamang siya sa Changsheng Supreme Magical Power sa gitna ng 12 Supremes, Magic Powers, at nilikha ang Changsheng Supreme Seal batay dito, at naging 9,981 seal. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang ilan sa mga mahiwagang power seal ay hindi mas mababa sa 12 Supremes na nilikha ko. Ngunit kumpara sa aking nilikha ng iyong panganay na nakatatandang kapatid ang 9,981 na mga selyo ng Supreme Immortality, na lahat ay nakakasakit na mga kasanayan. Ang isang selyo ay mas malakas kaysa sa isa. Sa mga tuntunin ng pag-atake ng labanan, may ilang mga kasanayan na maaaring tumugma dito sa mundo ng mga magsasaka.
Nang maglaon, ang iyong panganay na nakatatandang kapatid ay nagkaroon ng sama ng loob sa isang banal na lupain noong panahong iyon. Siya ay nalampasan at binugbog ng karamihan. Mula noon, nagtatag siya ng isang sekta at itinatag ang Templo ng Kawalang Kamatayan, na tinatawag na Templo ng Kawalang Kamatayan sa mundo ng paglilinang. Pagkalipas ng 3,000 taon, bumangon ang Templo ng Kawalang Kamatayan, at pinangunahan ng iyong pinakamatandang kapatid na lalaki ang mga tao na sirain ang banal na lupaing iyon sa isang iglap. Simula noon, ang Templo ng Kawalang Kamatayan ay naging banal na lupain ng Kawalang Kamatayan. Dahil sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ng kapangyarihan ng mga supernatural na kapangyarihan, ang bawat disipulo ng Changsheng Hall ay kilala bilang isang malapit na baliw sa labanan. Ang reputasyon ay isang suntok at isang sipa upang makuha ang reputasyon, minsan niyanig ang buong mundo ng paglilinang. Ang pangalan ni Changsheng Hall Saint Master Yun Changsheng ay hindi masama sa mundo ng paglilinang. Ikaw na bata sa labas ng Taihuang Star Sea, maaari kang pumunta upang hanapin ang iyong panganay na kapatid, ito rin ay isang magandang pagpipilian. Binigyan ng matandang lalaki ng magandang ebolwasyon ang panganay na kapatid sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Narinig niyang Yiyo na mapagpanggap ito. Mula sa kanyang tono, halos sabihin niyang ang iyong panganay na kapatid ang ipinagmamalaki ng guro. Inilibot niyang Yiyan ang kanyang mga mata, ngunit hindi maipaliwanag na hindi siya kumbinsido sa kanyang puso. Ngumisi siya at sinabing, matanda, napakawalang kwenta ko bang tao. Hindi pa ako umabot sa puntong humingi ako ng proteksyon kay kuya, okay. Nakarating ako sa kinaroroonan ko ngayon hakbang-hakbang. Isa akong Earth lang. Sinong kinakatakutan ko? Sinabi mo rin na ang Earth ay ang pinagmulan ng mundo. Ako, isang junior brother na lumabas sa pinanggalingan ng mundo, ay hindi ipapahiya ang senior brother. Kung pupunta ako sa senior na kapatid, pupunta ako doon sa kaluwalhatian sa hinaharap. Hindi ako hihingi ng kanlungan sa nakatatandang kapatid sa kahihiyan. Hindi ba para lang gumawa ng Holy Land? Ang nakatatandang kapatid na lalaki ay gumugol ng 3,000 taon upang lumikha ng isang banal na lupain. Mayroon akong 1,000 taon, na sapat na. Sa hinaharap, lilikha ako ng isang pag-iral na higit sa banal na lupain. Holy Land lang, wala lang. Nagseselos talaga siyang. Kahit kailan ay hindi siya pinuri ng matanda. Sasabihin lang niya na wala siyang silbi. Gayunpaman, nang marinig niya ang walang lihim na papuri ng matanda sa nakatatandang kapatid, napagod siyang at nagsalita ng maraming malalaking salita. Sa oras na ito, humagalpak ng tawa si Yun Changxi matapos marinig ang malaking usapan ni Yang Yiyo, hahaha. Mabuti, karapat-dapat kang maging huling disipulo ko, Yun Changxi, may ambisyon ka. Mabuti, napakahusay, susuportahan ka ng iyong Panginoon sa espiritual, lumikha ng pag-iral sa kabila ng banal na lupain, haha, ito ay talagang mabuti. Puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yiyo, ako. Paanong hindi niya narinig ang ngiti sa sinabi ng patay na matanda? Huwag banggitin kung gaano siya nalulumbay sa kanyang puso, ngunit ang higit pa, mas pinipigilan niya ang kanyang hininga sa kanyang puso. Anyway, alam niyang wala ng pag-asa sa kanya ang matanda, kaya pinigilan niya ang lahat ng salitang ito sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos ay inibon niya ang usapan. Natakot siya na baka may masabi ang matanda na nakakapanghina ng loob, kaya sinabi niya, okay, stop laughing. Pag-usapan natin ang kapatid kong junior. Wala ba akong junior sister? Hehe, hindi gumawa ng Holy Land ang junior sister mo, pero hindi ordinaryong tao ang babaeng iyon. Malalaman mo kapag nakilala mo siya sa hinaharap. Mas mabuting huwag na lang itong pag-usapan. Ngayon dapat kang gumawa ng isang bagay na seryoso. Pinuhin mo na itong Wanling Staff. Magiging dagdag na trump card para sa iyong paglalakbay sa Taihuang. Ngunit ang ikinababahala ko ngayon ay kahit na pinuhin mo ang Wanling Staff, nangangahas ka bang gamitin ito? Haha. Dahil sa pangungutya ni Yun Changxi, nangangati ang mga ngipin ni Yang Yiyo sa puot, ngunit alam niyang tama ang matanda. Ang Wanling Staff ay ang mahiwagang sandata ng banal na ina ng lahat ng espiritu. Isa itong magic weapon ng isang Saint Lord level figure, at maraming tao ang natatakot na malaman nila ito. Okay lang sa Taihuang, ngunit sa labas ng Taihuang, talagang natakot siya kung maglakas loob siyang gamitin ang Wanling Staff. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan sa panunukso ng matanda, at galit na sinabi, hindi ba ito ay isang sirang magic weapon lamang? Ano ang hindi ko nang ahas gamitin? Besides, itong magic staff ang trophy ko ngayon. Kung ang matandang bruha, ang banal na ina ng lahat ng espiritu, ay may lakas ng loob, maaari siyang lumapit sa akin para dito. Hindi pa banggitin ang isang Saint Lord level magic staff, kung magalit ito sa akin. Sinira ko ang kanyang pugad, ano ang magagawa ko? Nang sabihin niyang ang mga salitang ito, kahit siya ay nakaramdam ng pagkakasala. Ngunit ang mga salitang ito ay talagang natupad niya sa hinaharap, at higit pa sa natupad. Okay, ang mga salitang ito ay mas katulad ng sinasabi ng isang alagad ng guro.
Tandaan na ang banal na lupain ay walang kahanga-hanga. Kung mayroon kang kalooban, ang pagbagsak ng isang banal na lupain ay parang pagsira sa isang maliit na sekta. Ang banal na lupain ay isang mas malaking sekta lamang. Minsan, ang paglilinang ng tao ay ang iyong ambisyon. Masasabi sa iyo ngayon ng Master na hanggat mayroon kang lakas, ang mga immortal ay wala. Sa oras na ito, biglang sinabi ito ni Yun Changxi kay Yang Yiyo sa isang seryoso at suwail na paraan. Dahil dito, medyo nalito si Yang Yiyo. Nagsasabi ba ng totoo o sarcasm ang matanda? Palaging may pakiramdam na seryosong nagsasalita ang matanda. Matapos mag-usap sandali ang master at apprentice, nagsimulang magsakripisyo at pinuhin ni Yang Yiyo ang Wanling staff. Gayunpaman, ang marka ng kaluluwa ng banal na ina ni Wanling sa mga tauhan ay nawasak ng matanda, at ito ay naging isang bagay na walang may-ari, kaya madali itong pinuhin. Yang Yiyo. Magiging tanga kung hindi siya gumamit ng ganoon kalakas na magic weapon. Kung maaalala siya ng iba pagkatapos niyang alisin ito, o kung gusto siya ng banal na ina ng lahat ng mga kaluluwa, hindi niya makontrol ang mga bagay na ito sa ngayon. Pagdating ng panahon, haharapin na lang niya. Kabanata 1263 Hindi mawawalan ng mukha ang Wanling Holy Land. Habang si Master Yang Yiyan at ang kanyang apprentice ay nag-uusap, sa Wanling Holy Land, isa sa siyam na banal na lugar sa mundo ng cultivation, Wanling Holy Temple. Asshole. 2 asshole. Sino ang batang iyon, at sino ang nagpo-protekta sa kanya? Ang banal na ina ni Wanling, na mataas na nakaupo sa banal na trono sa banal na templo ng Wanling, ay may makulay na halo sa kanyang mukha na mahirap makita ang kanyang mukha, ngunit ang halos sa paligid niya ay pabago-bago sa kanyang galit. Ang mga makulay na halos ay talagang ang atomized na estado na nabuo ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa. Ang buong Wanling Holy Temple ay isang maliit na mundo sa kalawakan, na nagtitipon ng Jotian Gathering Spirit Array. Ang espiritual na enerhiya na nabuo sa itaas ng ulo ay umalingaw sa pagbuo ng Jotian, at pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng akumulasyon, ito ay umabot sa isang kamanghamanghang atomized na estado. Ang galit ng banal na ina ni Wanling ay naging dahilan upang imulat ng 10 matatandang nakaupo sa kanyang kaliwat kanan ang kanilang mga mata at magising mula sa kanilang cultivation state. Ang bawat cultivator na maaaring mag-cultivation sa Wanling Holy Temple ay itinuturing na isang supreme figure sa mundo ng cultivation, maaaring maabot ang Ascension Realm o ang Third Turn Earthly Immortal Level. Ang banal na ina ng lahat ng mga kaluluwa ay nagawang maging banal na Panginoon ng banal na lupain. Siya ay walang alinlangan na pinakamahusay sa mga taong ito, at siya ang pinakamahusay sa lahat ng aspeto ng paglilinang. Ang gayong tao ay masasabing isang kilalang malaking figure sa mundo ng paglilinang. Bihira siyang magkaroon ng emosyon. Ang mga matatanda ay hindi kailanman nakita ang banal na ina ng lahat ng mga kaluluwa na galit at walang kontrol. Ang 10 matatanda ay nataranto lahat at tumingin sa banal na ina ng lahat ng kaluluwa. Tinanong ng matanda, bakit galit ang banal na ina? Napagtanto ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa na nawalan siya ng kontrol matapos magsalita ang matanda. Gayunpaman, ang marka ng kanyang kaluluwa sa kanyang tungkod ay nawasak, at ganoon din ang kanyang naramdaman. Natatakot pa rin siya sa makapangyarihang pag-iral na biglang lumitaw sa dagat ng kamalayan ni Yang Yiyo. Sinira ng kabilang partido ang kanyang kaluluwa sa isang salita lamang, at ang kanyang kaluluwa ay napakalakas na ito ay lampas sa imahinasyon. Ngayon naisip ng banal na ina ng lahat ng kaluluwa, sino ang taong iyon sa dagat ng kamalayan ni Yang Yiyo? O anong uri ng paglilinang noon? Ito ba ay pang-4 na pag-iral? O isang 5th turn existence? Anyway, tiyak na isang makapangyarihang tao ang nalampasan ng 3 pagliko at ang Ascension Realm. Kung hindi, ano ang pakiramdam na maaaring sirain ng malamig na ungol ang marka ng kanyang kaluluwa sa Wanling staff sa isang pag-iisip lamang? Ito ay isang pag-iral na napakalakas na ito ay walang hangganan. Matapos mamulat, sinabi ng banal na ina ng lahat ng mga kaluluwa, ang Wanling staff ay inalis at pino. Sa sandaling ito ay sinabi, ang buong templo ay sumabog. Ano? Nawala ang Wanling staff? Ito. Sino ang matapang na magnakaw sa Wanling staff? Hindi ba nila alam na ito ang banal na lupain ng aking Wanling Holy Land? Napakatapang ng magnanakaw, dapat siyang patayin. Ang Wanling staff ay ipinapasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon sa aking Wanling Holy Land. Ito ay kumakatawan sa autoridad ng banal na ina. Ito ay hindi lamang isang magic weapon. Kailangan itong mahanap sa lalong madaling panahon. Ganyan dapat. Isa-isang nag-usap ang 10 matatanda, galit na galit. Pagkatapos ay sinabi ng dakilang elder, maaari ko bang tanungin ang banal na ina kung ano ang nangyayari? Paanong ang Wanling staff ay kukunin at pino ng iba? Ang tungkod ay bagay ng banal na ina, at mayroon itong marka ng kaluluwa ng banal na ina. Kahit na ang isang Mahayana cultivator ay maaaring hindi mapino ito.
Sa mundong ito ng paglilinang, walang gaanong mga magsasaka na may lakas ng loob na patayin ang kaluluwa ng Panginoon ng isang banal na lupain, tama ba? Natahimik ang lahat nang marinig iyon. Tinanong ng dakilang elder ang punto, at lahat ay tumingin sa banal na ina ng lahat ng espiritu. Naghihintay ng sagot niya. Sa oras na ito, ang banal na ina ng lahat ng espiritu ay bumantong hininga at sinabi, si Kanger ang gustong pumunta sa Taiwan para sa pagsasanay, kaya binigyan ko siya ng Wanling staff para sa pagtatanggol sa sarili, ngunit hindi ko inaasahan na mayroon talagang isang bata na napakatapang. Nang marinig ng mga matatanda na sinabi ng banal na ina ng lahat ng espiritu na ibinigay niya ang Wanling staff kay Kanger, naunawaan nilang lahat. Alam ng lahat na si Kanger sa pangalan ng banal na ina ng lahat ng espiritu ay ang pinakamamahal na anak ng banal na ina. Bilang isang ina, maliwanag na ibinigay niya ang mahalagang sandata ng banal na lupain sa kanyang pinakamamahal na bunsong anak. Ngunit ang punto ay alam ng lahat na si Kanger, iyon ay, Sheng Weikang, ay isang taong may mahusay na lakas at paglilinang sa mga nakababatang henerasyon. Ang 7-star sword slave at ang red tiger monster sa paligid niya ay pawang mga first class na lakas. Maaaring ang taong makakaagaw ng Wanling staff kay Sheng Weikang ay isang cultivator sa panahon ng Mahayana. O kaya naman ay pumasok si Sheng Weikang sa Taihuang Star Sea para magsanay, at hindi niya alam ang taas ng langit at ang lalim ng lupa. Hindi siya pumunta sa lugar sa ibaba ng Tribulation Period, ngunit direktang pumasok sa lugar sa itaas ng Mahayana Period. May nakilala siyang master. Ngunit isipin mo ito, hindi ito makatuwiran. Sino sa mundo ng paglilinang ang hindi nakakaalam sa Wanling Holy Land at ang Wanling staff ay bagay ng banal na ina? Gaano man katapang ang isang tao, hindi siya nangangahas na agawin ang tungkod. Tama ba? Anong nangyayari? Natahimik ang lahat at nakinig sa banal na ina ng lahat ng espiritu. Ang batang iyon ay tinatawag na Yang Yian, na nasa unang yugto pa lamang ng Tribulation Crossing Cultivation. Siya ang nagpasabog ng test monument sa simula. Hindi ko alam kung paano siya inawi ni Kanger, pero hinayaan niya talaga na kunin ni Kanger ang mga tauhan sa kanya. Kung ang kaluluwa ko ay nakatatak sa tauhan, hindi ko malalaman ito. Ang batang iyon ay may kuwebo langit na magic na sandata sa kanya, at direkta niyang hinigpitan ang mga tauhan sa kuwebo langit na espasyo upang sugpuin at pinuhin ito. Sa simula, maaari ko siyang sugpuin ng direkta, ngunit hindi ko alam na sa huling sandali, isang kaluluwa na mas malakas kaysa sa akin ang biglang lumitaw sa espasyong iyon o sa katawan ng batang iyon, at pinatay ang aking kaluluwa sa isang pag-iisip. Nang sabihin ito ng banal na ina ng lahat ng espiritu, naunawaan ng lahat, ngunit lahat sila ay napabuntong hininga. Gaano dapat kalakas ang kaluluwa upang mapatay ang kaluluwang imprint ng banal na ina ng lahat ng espiritu sa isang pag-iisip lamang? Hindi ito maisip ng mga matatanda. Ang mas hindi inaasahan ay ang taong nagnakaw ng Wanling magical artifact ay ang taong sinira ang Galaxy Test Monument sa panahon ng pagsubok. Ang mga monumento ng pagsubok sa ilalim ng jurisdiction ng mga pangunahing banal na lugar ay pareho, at ang impormasyon ay ipinagpapalit sa isa't isa. Matapos hatiin ang Galaxy Test Monument, lahat ng iba pang 8 banal na lugar ay nakatanggap ng balita, at lahat sila ay naniniwala na ang isang taong may talento na maihahambing sa mga sinaunang santo ay lumitaw, at lahat sila ay nagpadala ng mga tao sa Taihuang upang subukang mapanalunan si Yang Yiu sa kanilang sariling mga banal na lugar. Ngunit ngayon, hindi nila inaasahan na hindi lamang nabigo si Sheng Weikang na manalo kay Yang Yiu, kundi nakipaglaban din sa kanya, at sa wakas ay natalo ang Wanling staff. Napasimangot ang 10 matatanda. Kung si Yang Yiu, makatuwirang talunin si Sheng Weikang. Pagkatapos ng lahat, sinira ng test talent ni Yang Yiu ang test monument. Naniniwala ang 9 na banal na lugar na si Yang Yiu ay isang taong may talento ng sinaunang santo. Ngunit ang susi sa problema ngayon ay halatang nawala ng pagkakataon si Yang Yiu sa Wanling Holy Land, at inagaw din niya ang Wanling staff. Ang usaping ito ay hindi malulutas ng mapayapa. Kung alam ng iba pang 8 banal na lugar na ang kanilang Wanling Holy Land, na kumakatawan sa autoridad ng banal na ina, ay inalis at dinalisay ng isang junior, hindi ba ito magiging katatawanan sa mundo ng paglilinang? Kung tutuusin, para sa banal na lupain, ang mukha ay mas mahalaga kaysa sa hitsura. Sa oras na ito, naisip ito ng dakilang elder at sinabi, ano ang gusto ng banal na ina? Ang banal na ina ng lahat ng espiritu ay nagsabi sa isang malalim na boses, ang mukha ng banal na lupain ng lahat ng mga espiritu ay hindi maaaring mawala, ang Wanling staff ay dapat matagpuan, at ang aking anak na lalaki ay hindi dapat magkaroon ng problema. Dahil kami ay naghiwalay ni Yang Yian, nangangahulugan ito na ang aming banal na lupain ng lahat ng mga espiritu ay hindi maaaring manalo sa kanya. Sa kasong ito, ang isang taong may talento na maihahambing sa sinaunang Santo Master ay lalaki at hindi maiiwasang maging isang malaking problema para sa ating banal na lupain ng lahat ng mga espiritu sa hinaharap. Kaya gusto kong alisin si Yang Yian. Ano sa palagay ninyo, mga matatanda?
Nagkatinginan ng 10 matatanda, at pagkatapos ay tumutol ang dalawa. Ang dahilan ay si Yang Yian, na kasing talino ng sinaunang Saint Master, ay masasabing bihirang tao sa loob ng 10,000 taon. Siya ay dapat na isang tao na may malaking kapalaran. Kung hindi siya mapatay, kapag siya ay nakatakas, ito ay isang tunay na sakuna para sa banal na lupain ng lahat ng mga espiritu. Sa halip na gawin ito, kahit na hindi maakit si Yang Yian sa Holy Land of All Spirits, kailangan niyang humanap ng paraan para maayos ang relasyon. Hanggat hinikayat niya si Yang Yian na ibigay ang Wanling Staff at makipagkasundo, maniniwala siya na hindi magiging ignorante si Yang Yian sa kahalagahan ng usapin. Gayunpaman, ang pagtutol ng dalawang matatandang ito ay tinutulan ng iba. Ang iba pang 8 matatanda, kabilang ang banal na ina, ay naisip na ang dalawang matanda ay labis na nag-aalala. Paano nila mabibigo na patayin si Yang Yiu kung kumilos ang banal na lupain ng lahat ng espiritu? Kaunting pag-uusap at pag-uusap, ang teorya ng swerte ng dalawang magkalaban ay hindi kinilala ng lahat. Pagkatapos ay agad na nagutos ang banal na ina ng lahat ng espiritu, nasaan ang ika-10 elder na si Wu Wens. Nakikinig si Wu Wens sa utos ng banal na ina. Ang huling posisyon sa kanang bahagi ng templo ay kumikislap sa gitna ng bulwagan. Ito ang ika-10 elder na si Wu Wens, na mukhang isang binata na nasa maagang 20s at isa sa 2 elder na tutol sa pagpatay kay Yang Yiu. Hindi inaasahan ni Wu Wens na hahayaan siyang lumabas ng banal na ina. Bahagyang nayanig ang kanyang puso at may naisip siya, ngunit sa banal na lupain, ang mga salita ng banal na ina ay kapangyarihan ng langit, at lahat ay kailangang sumunod. Sayang naman ang trip mo. Ikaw ay mahinahon at maingat. Kahit na ang layunin ay patayin si Yang Yiu, ang iyong pagsalungat bilang 3rd elder ay hindi makatwiran. Kaya pinapante kita doon. Dapat kang kumilos ayon sa sitwasyon at tumuon sa pagpatay kay Yang Yiu. Kung may mangyari na hindi inaasahan, dapat mong hawakan ito sa iyong sarili. Bilang karagdagan, huwag gumamit ng pag-atake ng kaluluwa kay Yang Yiu. Ang batang iyon ang may pinakamalakas na kaluluwa, at hindi ko alam kung ano siya. Maaari mong tingnan ito sa paglalakbay na ito. Tiyaking babawiin ang Wanling Staff para matiyak ang kaligtasan ni Kanger. Ito ay isang makalangit na paraan upang labanan ang mga batas ng Taihuang. Hindi nito hahayaan na mawalan ka ng 300 taon ng paglilinang kapag pumasok ka sa hadlang ng mga batas. Pinitik ng Holy Mother of All Spirits ang kanyang mga daliri habang nagsasalita, at isang gintong tableta ang lumipad kay Wu Wens. Susunod ako sa utos ng banal na ina. Gumalaw ang puso ni Wu Wens, ngunit nahulaan niya ang layunin ng pagpapadala sa kanya roon ng banal na ina. Matapos matanggap ang utos ay lumabas na siya ng bulwagan. Pagkaalis ni Wu Wens, ang banal na ina ng lahat ng espiritu ay malakas na nagsabi sa labas ng bulwagan, utasan ang disipulo ng All Saints Hall, si Leng Xiaoyi, na pamunuan ang 10 disipulo ng All Gods Hall na nakamit ang Great Perfection of Tribulation na pumasok sa Great Wilderness Star Sea at patayin si Yang Yiu sa lahat ng paraan. Dapat walang magkamali. Sa ganitong pagkakasunod-sunod, ang tono ng banal na ina ng lahat ng espiritu ay puno ng pagpatay. Sa sandaling ito, naunawaan ng siyam na matatanda sa bulwagan na ang banal na ina ay naghahanda para sa parehong mga sitwasyon. Ang pagpapalam sa 10 matatanda ay talagang makita ang pagkakataon. Kung si Yang Yiu ay isang taong may pinakamataas na swerte, kung gayon ang ika-10 elder na si Wu Wens ay magkakaroon ng puwang upang maniobra. At ang pag-utos sa disipulo ng All Saints Hall, si Leng Xiaoyi, na pamunuan ng mga tao na pumunta ay isang kumpletong hakbang ng pagpatay. Ito ay isang death order. Anyway, iisa lang ang paraan para patayin si Yang Yiu. Ito ay, be best kung mapapatay niya siya. Kung hindi niya magagawa, kung gayon ang ika-10 elder na si Wu Wens ang pupunta upang harapin siya. Ang tila magkasalungat na mga utos ay talagang ang karunungan sa paggawa ng desisyon ng banal na ina ng lahat ng espiritu, na katumbas ng paghahanda para sa parehong mga sitwasyon. Sa madaling salita, si Yang Yiu ay magkakaroon ng malaking problema sa pagkakataong ito. Kabanata 1264, Realm ng Paglilinang at Antas ng Sansian. Sa Bathol, lumabas si Yang Yiu mula sa Chenkun Pot. Si Lu Yanji pa rin ang tagapag-alaga. Bumalik si Qingno sa bulwagan pagkatapos ilibing ang demonyong paniki. Kuya Yang. Guro. Magkasunod na nagsalita sina Lu Yanji at Qingno. May kakaiba ba sa labas? Tumanggo si Yang Yiu at tinanong si Qingno. Sa pag-uulat sa Master, walang kakaiba sa Heavenly Demon Palace, ngunit ito ay bubuksan sa lalong madaling panahon. Alam ni Qingno na gustong magtanong ni Yang Yiu tungkol sa Heavenly Demon Palace. Pagkatapos ay maghintay ng kaunti, ngunit ang lugar na ito ay hindi maaaring manatili pansamantala. Masyadong mabigat ang dugo. Mayroon bang medyo lihim na lugar ang Qingno? Si Yang Yiu ay maraming nakipag-usap sa matandang lalaki sa Chenkun Pot. Siyempre, sinabi niya sa matanda ang tungkol sa Heavenly Demon Palace.
Ayon sa mga tagubilin ng matanda, pinahintulutan siyang makapasok sa Heavenly Demon Palace, ngunit kailangan niyang gumawa ng ilang mga paghahanda, kahit na upang pinuhin ang ilang mga hurno ng elixir, kung sakaling may emergency. Ang bulwagan na ito ay ang teritoryo ng Bat Demon. Nakaranas na itong makipag-away at malakas ang aura ng dugo. Nag-aalala si Yang Yian na ang madugong aura dito ay makaakit ng mga tagalabas. Pagkatapos ng lahat, nakatakas si Cheng Weikang. Sinabi rin ni Qingno na sa tuwing bubuksan ang Heavenly Demon Palace, darating ang mga tao mula sa Holy Land at ilang iba pang puwersa. Ang lugar na ito ay ilang milya lamang ang layo mula sa Heavenly Demon Palace, kaya hindi ito ligtas. Upang pinuhin ang elixir, kailangan mo ng magandang kapaligiran. Tumango si Qingno at sinabing, sa pag-uulat sa Master, mayroong isang maliit na bundok 30 milya sa likod ng Heavenly Demon Palace. May makapal na fog at miasma sa bundok. Wala naman doon. Ito ay isang tahimik na lugar. Maaari tayong pumunta doon para hintayin ang pagbukas ng Heavenly Demon Palace. Okay, ikaw ang manguna at pupunta tayo sa maliit na bundok na iyon. Tumango si Yang Yian at nag-order. Pagkatapos ay tinawag ni Yang Yian ang immortal na bato, si Daoer at ang 5 elementong hayop, at ang lahat ay sabay na naglakad. Siya ay nagsasanay sa Taihuang, at ito rin ay isang uri ng paglaki para sa mga espiritong hayop sa paligid niya. Hindi siya gagawa ng anumang pag-unlad sa espasyo ng Chenkun Pot. Hindi nagtagal, sinundan ng lahat si Qingno sa likod ng Heavenly Demon Palace sa loob ng 30 milya. Tama nga, may maliit na burol na nakatago sa makapal na hamog. Kung hindi ka pamilyar sa kalupaan, hindi mo malalaman na may maliit na burol dito. Si Qingno ay narito ng higit sa 3,000 taon at natural na pamilyar sa kapaligiran dito. Dinala niya si Yang Yian sa bundok hanggang sa isang liblib na lugar sa bundok. Dito naghanda si Yang Yian na gawin ang elixir. Old Neo, ang sitwasyon ng Heavenly Demon Palace ay nasa iyong mga kamay. Kung mahanap mo si Cheng Weikang, mangyaring ipaalam sa akin anumang oras. Ipinaliwanag ni Yang Yian kay Qingno. Si Qingno ang lokal na ahas dito. Lahat ng malapit sa Heavenly Demon Palace ay pamilyar sa kanya. Hayaang bantayan ni Qingno ang oras ng pagbubukas ng Heavenly Demon Palace, maaaring mamuno si Yang Yian. Bukod dito, ang pagtakas ni Cheng Weikang ay palaging isang nakatagong panganib sa kanya. Gayunpaman, lubos niyang sinaktan ang banal na lupain ng lahat ng mga espiritu. Maaari rin niyang patayin si Cheng Weikang kung makilala niya ito upang maalis ang mga problema sa hinaharap. Si Yang Yian ay talagang natatakot kay Cheng Weikang. Ang taong ito ay anak ng banal na ina ng lahat ng espiritu. Marami siyang pakulo at hindi siya makalabas noon. Ngayon siya ay malubhang nasugatan. Kapag gumaling siya sa kanyang mga sugat, tiyak na hahanapin siya nito. Ang Wanling Staff ay ang tauhan ng banal na ina ng lahat ng espiritu. Paano siya papayag na mawala ito sa mga kamay ni Cheng Weikang? Gayunpaman, ang Wanling Staff ay napino ng kanyang sarili sa sandaling ito, humigpit sa Liangyi Purple Mansion, at inalagaan ang kanyang magic weapon. Hindi ito ibabalik ni Yang Yian kay Cheng Weikang o sa banal na ina ng lahat ng espiritu. Dahil matapos pinuhin ang Wanling Staff sa Chenkun Pot Space, natuklasan ni Yang Yian na ang Wanling Staff na ito ay talagang hindi isang ordinaryong bagay. Nakita ito ng matanda at nalaman na ang Wanling Staff ay talagang isang magic weapon na pino ng 9-turn Earth Immortal. Ito ay isang tunay na pag-iral na maihahambing sa isang immortal na sandata at isang napakasinaunang magic weapon. Hindi na kailangang magtanong, alam mo na ito ay pamana ng banal na lupain ng lahat ng mga espiritu. Tungkol sa level ng magic weapons at level ng Earth Immortals, tinanong ni Yang Yian ang matandang lalaki sa Chenkun Pot noon. Sa pagkakataong ito, sistematikong paliwanag ang ibinigay sa kanya ng matanda. Mula sa antas ng paglilinang hanggang sa antas ng mga immortal sa lupa. Tungkol sa antas ng paglilinang, halos alam na ito ni Yang Yian, ngunit hindi siya sigurado. Ayon sa matanda, mayroong 10 antas ng paglilinang, ito ay, Shi Refining, Foundation Building, Golden Elixir, Nascent Soul, Out of Body, Spirit Division, Combination, Tribulation, Mahayana, at Ascension. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation ay umabot na sa Tribulation Crossing Stage, ngunit hindi siya isang tunay na Tribulation Crossing Cultivator. Pagkatapos lamang na matawid ang Great Heavenly Tribulation, maaari siyang ituring na isang tunay na Tribulation Crossing Cultivator. Ayon sa matanda, pagkatapos tumawid sa Great Heavenly Tribulation, ang kaharian ng cultivation ay itinuturing na pumasok sa isang mataas na antas. Ang pagtawid sa dakilang kapigatian sa langit ay hindi lamang ang pinakadakilang pagsubok sa daan ng langit para sa mga magsasaka, ngunit higit sa lahat, ito ay isang mahusay na pagbabago ng kapangyarihan ng paglilinang, at ito ang simula ng isang pagbabago sa husay sa kapangyarihan.
Ang kapangyarihan ng paglilinang bago ang yugto ng Tribulation Crossing ay upang pinuhin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa at baguhin ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa sariling kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsasanay ng mga pagsasanay. Ang kapangyarihan sa yugtong ito ay sama-samang tinatawag na True Chi. Pagkatapos ng malaking kalamidad, ang kapangyarihan ng Thunderbolt ng makalangit na daan ay higit na magpapadalisay at magpapahusay sa tunay na Chi sa katawan. Pagkatapos ng malaking kapahamakan, ang tunay na Chi sa katawan at ang buong katawan at isipan ay sasailalim sa isang qualitative na pagbabago. Pagkatapos ang binyag ng malaking kalamidad, ang tunay na Chi sa katawan ay mababago sa isang mas mataas na antas ng kapangyarihan, na tinatawag na tunay na kapangyarihan ng kakanyahan. Ito ay ang sublimated na bersyon ng tunay na Chi. Ang kapangyarihan na maaaring ilabas ay magiging 10 beses ang kapangyarihan ng tunay na Chi. Siyempre, dahil sa espesyal na pisikal na kondisyon ng naglilinang, ang kapangyarihan ng tunay na kakanyahan ng bawat tao ay naiiba. Pagkatapos ng panahon ng kalamidad, ang susunod na kaharian ay ang panahon ng Mahayana. Ang ibig sabihin ng Mahayana ay ang buod ng paglilinang, at lahat ay perpekto. Ang kaharian na ito ay ang akumulasyon ng tunay na kakanyahan sa katawan. Matapos ang pagiging perpekto ng tunay na kakanyahan at ang pagiging perpekto ng kaluluwa, ito ay ang pagiging perpekto ng Mahayana. Ayon sa matanda, ang proseso ng akumulasyon na ito ay magiging isang malaking akumulasyon ng tunay na kakanyahan. Ang ilang mga tao ay maaaring mga ilangan ng daan-daang taon, at ang ilan ay maaaring mga ilangan ng libu-libong taon. Anyway, pagkatapos ng Mahayana, masasabing ang lifespan ay 10,000 taon. Ang lupain ng pag-akyat pagkatapos ng Mahayana ay ang huling hakbang ng paraan ng paglilinang. Ang kahulugan ng pag-akyat ay napakalinaw, na siyang paraan upang umakyat sa immortalidad. Hindi gaanong sinabi ng matanda tungkol sa kaharian na ito, ang sinabi lamang sa kanya, kapag narating mo ang kaharian na ito, magtitiwala ka at mauunawaan mo ito. Ang kaharian na ito ay hindi maipaliwanag sa mga salita, ngunit maaari lamang maunawaan. Tungkol naman sa kwento ng mga immortal o nakakalat sa lupa. Immortal sa mundo ng paglilinang, sa mga salita ng matanda, nakakalat na mga immortal alam na mahirap umakyat sa langit, at ang nakakalat na immortal na komunidad ay kasing lalim din ng dagat. Ang panimulang punto ng nakakalat na mga immortal ay ang mga magsasaka ay nabigong makapasa sa kapigatian at maging nakakalat na mga immortal, kaya ang simula ng mga nakakalat na immortal ay napakataas. Ang mga hindi nalampasan ng kapigatian at naging nakakalat na mga immortal ay tinatawag na first-turn earthly immortals o nakakalat na mga immortal, kaya sila ay tumutugma sa panahon ng kapigatian. Ang katumbas na second-turn earthly immortals ay tumutugma sa panahon ng Mahayana. Ang ikatlong liko ng mga immortal sa lupa ay tumutugma sa Ascension Realm, na siyang rurok ng daigdig ng paglilinang. Ang pang-apat na pagliko sa lupa na immortal na lumampas sa pangatlong pagliko ay nasa itaas ng Ascension Realm. Ang kaharian pagkatapos ng Ascension Realm ay isang kaharian na umiiral lamang sa mundo ng mga engkanto. Hindi sinabi ng matanda kung ano ang partikular, ngunit sinabi kay Yang Yiu na walang silbi kung malaman niya ito ngayon. Ang Mahayana at Ascension Realms lang ay sapat na para makapagsanay siya, kaya huwag mo na itong masyadong isipin. Ngunit sa huli, seryosong sinabi ng matanda kay Yang Yiu, ikaw na bata, tandaan mo ito, ayon sa teorya, ang ika-4 na turn immortal ay ang pagkakaroon ng umakyat na immortal na mundo, at ang cultivation world ay wala talaga, ngunit para sa mga immortal, maraming paraan. Bago ka maglinang sa umakyat na kaharian, kung isang araw ay makatagpo ka ng pangatlong pagliko sa lupa na walang kamatayan na may halo sa likod ng kanyang ulo, lalo na ang isang immortal na may higit sa isang halo sa likod ng kanyang ulo, kung gayon dapat kang tumakbo sa abot ng iyong makakaya, at huwag na huwag siyang harapin ng direkta, kung hindi, mamamatay ka nang hindi mo nalalaman kung paano ka namatay. Malabo at malabo ang mga salita ng matanda, at walang sinabi si Yang Yiu nang magtanong siya, hayaan na lang na maalala ito ni Yang Yiu sa kanyang puso. Nang makitang same time itong sinabi ng matanda, hindi na nagtanong pa si Yang Yiu, at itinago ang mga salitang ito sa kanyang puso. Anyway, ngayong nagising na ang matanda, nasa katawan na niya ito para pasayahin siya, at buo ang loob niya. Hindi na ako nagtanong pa. Sa madaling salita, sa mga salita ng matandang lalaki, ang pinakamahalagang bagay para sa kanya sa kasalukuyan ay ang maglatag ng isang napakatibay na pundasyon para sa Tribulation Crossing Stage, upang malagpasan niya ang malaking makalangit na kapigatian sa hinaharap. Ito ay talagang hindi biro, at ito ay may kaugnayan sa hinaharap na mga prospect ng paglilinang. Kung siya ay magtagumpay, may pag-asa para sa walang kamatayang landas, ngunit kung siya ay mabaygo, siya ay magiging isang nakakalat na walang kamatayan na walang babalikan. Kaya hindi nang ahas si Yang Yiu na maging pabaya. Susunod, ang paghihintay sa Heavenly Demon Palace na magbukas at maghanap ng mga likas na materyales at kayamanan ay ang maglagay ng pundasyon para sa kanyang sarili, isang buong pundasyon.
Matapos maabot ang Tribulation Crossing Stage, nalaman din ni Yang Yiyu na ang tunay na enerhiya sa kanyang katawan ay kaawa-awa na maliit, at ang kanyang cultivation ay tila pumasok sa isang deformed state. Ayon sa sentido komun, ang tunay na enerhiya ay dapat na nakaimbak pa rin sa Liangyi Purple Mansion, ngunit ang kanyang kasalukuyang sitwasyon ay mayroong totoong enerhiya sa Liangyi Purple Mansion, at mayroon ding totoong enerhiya sa dalawang pangunahing buhay na bituin ng Taiyin at Sun. Hindi niya alam kung paano gamitin ang totoong enerhiya. Nariyan din ang problema sa mga estatwa ng dalawang major life stars, na malaking pagdududa sa kanyang puso. Kabanata 1265, Mutated Fate Star Talent. Dati, nag-aalala si Yang Yiyu na hindi ligtas sa labas at walang oras para magtanong. Ngayong natagpuan na niya ang liblib na lugar na ito, handa na siyang tanungin ang sarili tungkol sa two-element purple na mansion at sa Fate Star na walang kamatayan. Kung hindi niya maintindihan, kung may problema sa kanyang paglilinang sa hinaharap, huli na ang lahat para umiyak. Matapos umupo na naka-crossleg, ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ang kanyang isip, at pagkatapos ay nakipag-usap sa kanyang Panginoon na si Yun Changxi sa kanyang puso. Matanda, may itatanong ako sa iyo. You little brat, hindi mo ba mapapapahinga ng maayos ang master mo? Kakausap lang natin kanina, bakit may tanong ka pa? Ano ba, sabihin mo dali, huwag mong ipagpaliban ang tulog ko. Ang naiinip na boses ni Yun Changxi ay narinig sa isip ni Yang Yiyu. Sanay na si Yang Yiyu sa ugali ng matanda at walang pakialam, at direktang sinabi, tungkol sa problema ng Fate Star sa katawan ko, malaking bagay ito, matandang lalaki. I activate ang Fate Star sa iyong katawan at tingnan. Direktang sabi ni Yun Changxi. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Yang Yiyu ang dalawang pangunahing bituin ng kapalaran sa kanyang katawan. Maya-maya ay hindi na nagsalita ang matanda kaya hindi niya maiwasang magtanong, kumusta ang matanda? Kakaiba, masyadong kakaiba, paano magkakaroon ng dalawang buhay na bituin sa iyong katawan? Ito ay bihira. Wala pa akong narinig na Purple Mansion na gumagawa ng dalawang life star, at may siyam na Oiliary star na nakapalibot dito. Anong klaseng freak ka? Tila kinakausap ni Yun Changxi ang kanyang sarili, nalilito sa pag-iisip. Narinig ni Yang Yiyu na nagsasalita ang matandang lalaki, ngunit medyo kinabahan siya. Hindi niya akalain na kahit ang matanda ay hindi nakikita ang pagbabago sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Yun Changxi, ang katawan ng tao ay isang kayamanan para sa paglilinang. Sa huling pagsusuri, ang nililinang ng mga magsasaka ay ang kapangyarihan ng sansinukob. Masasabing tumutugma ito sa mga bituin sa langit, ang kapangyarihan ng langit at lupa. Bagamat hindi ako sigurado, gagawa tayo ng dalawang pangunahing bituin sa buhay sa iyong katawan, at pareho silang pangunahing bituin. Ngunit mula sa pananaw ng siyam na Oiliary star na nakapalibot sa dalawang pangunahing bituin, walang problema sa Purple Mansion. Hindi lamang walang problema, ngunit ito ay mas matatag at malawak kaysa sa Purple Mansion ng mga ordinaryong magsasaka. Ang dalawang pangunahing bituin ay ang araw at ang buwan. Ang dalawang pangunahing bituin ay kumakatawan sa pinagmulan ng lahat ng universo sa loob ng silid. Ang tao ay gumagawa ng isa, at ang isa ay gumagawa ng dalawa. Ang sinasabi talaga ay ang araw at ang buwan. Ang isang yin at isang yang ay itinuturing na tao. Masasabing maraming puwersa sa mundo ang nag-evolve mula sa kapangyarihan ng yin at yang. Bagamat mayroon kang dalawang Purple Mansion Life Star, mukhang hindi ito nagdudulot ng anumang epekto sa paglilinang. Ito ay hindi isang balakid, ngunit ito ay naglatag ng isang napakatibay na pundasyon. Sa hinaharap, maaari kang magsanay ayon sa pagpapatakbo ng kapangyarihan ng yin at yang, iyon ay, upang i-activate ang Taiyin at Sun Life Star para sa pagsasanay. Tulad ng para sa pagsipsip at pag-iimbak ng tunay na enerhiya, ang Purple Palace ay dapat na perpekto, at ang dalawang bituin sa buhay ng Taiyin at Sun ay kailangan ding maging perpekto bago ka makalusot sa susunod na antas. Ang tunay na enerhiya sa Purple Palace ay maaaring linangin at mabago ng normal, habang ang kapangyarihan ng Taiyin at Sun Life Star ay kailangang makuha at linangin ayon sa dalawang puwersa ng purong yang at matinding yin. Sa ganitong paraan, kapag ang dalawang bituin sa buhay ay gumagana, ito ay magiging isang estado ng balanse sa pagitan ng yin at yang, na siyang ugat ng tao. Kung tama ang pagkalkula ng guro, magsisimula ang tunay na qualitative leap of strength pagkatapos mong makaligtas sa malaking sakuna. Tiyak na dahil ang iyong kapangyarihan ay mayroong dalawang buhay na bituin ng Taiyin at araw, na siyang pinagmulan ng lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa, kaya sa teorya, ang iyong pagsasanay sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa, maaari mong makuha ang lahat ng kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa para sa iyong sariling paggamit. Dahil ang Taiyin at Taiyang ay kumakatawan sa dalawang puwersa ng yin at yang ng langit at lupa, ibig sabihin, maaari mong makuha ang kapangyarihan ng langit at lupa hindi alintana kung ito ay karne o gulay sa hinaharap.
Anumang kapangyarihan na nasisipsip sa katawan ay maaaring matuno sa pamamagitan ng dalawang bituin ng buhay, at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa tunggalian na dulot ng kaguluhan ng hinihigop na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pagbabagong anyo ng dalawang bituin sa buhay ay theoretically gagawa ng isang bagong kapangyarihan. Ano ito? Hindi sigurado ang master. Kapag nalampasan mo ang malaking makalangit na kalamidad, natural mo itong malalaman. Sa tingin ko ito ay dapat na mas malakas kaysa sa ebolusyon ng tunay na enerhiya. Tungkol naman sa isyu ng Life Star statue, ang Donghuang Bell na nakapaloob sa Sun Life Star at ang Yudo Gate na nakapaloob sa Taiyin Life Star, sa pananaw ng Master, ay hindi talaga mga Life Star statues, ngunit isang uri ng Life Star na likas na mahiwagang kapangyarihan. Ito ay naitala sa mahabang ilog ng sinaunang kasaysayan. Ang mga pagbabago sa mga bituin sa buhay na ginawa sa mga katawan ng ilang kakaibang tao at espiritu ng langit at lupa ay sasamahan ng Life Star na likas na mahiwagang kapangyarihan. Ito ay isang bihirang pangyayari sa 10,000 taon at kadalasan ay napakalakas. Sa iyong kaso, tila ang resulta ng pagbabago sa buhay na bituin ay ang dalawang bituin sa buhay ay gagawin. Tila sila ay hiwalay at nagsasarili, at sila ay magkasalungat na bituin sa buhay. Sa katunayan, sila ay ang mga bituin sa buhay ng Tai-Yin at Tai-Yang, na mga balanseng paraan ng Yin at Yang. Sila ay orihinal na isang katawan, kaya bagaman sila ay dalawang pangunahing mga bituin sa buhay, sila ay isang katawan sa kabuuan, at walang problema dito. Bilang karagdagan, ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate ay tiyak na hindi mga estatwa ng buhay na bituin, dahil ang isang tao ay mayroon lamang isang kaluluwa at isang kamalayan. Gaano man ang pagbabago ng Life Star sa katawan, imposibleng makagawan ng dalawang Life Star statues. Sa makatuwid, ang Donghuang Bell at ang Nether City Gate ay hindi ang iyong Life Star statues kundi ang mutated Life Star na likas na mahiwagang kapangyarihan. Matapos sabihin ito ni Yun Changxi, hindi napigilan ni Yang Yiyo na hamarang at sinabing, "Matanda, paano naman ang estatwa ng bituin sa buhay ko? Lahat ng tao ay may Destiny Star, at normal na ang Destiny Star ay naglalaman ng Destiny Star God. O tumutugma ito sa isang pangunahing estatwa ng bituin sa itaas ng siyam na langit. Nakita ko na ang estatwa ni Ziwei, ang estatwa ng Paul Ang, at iba pa. Pero malinaw na may Destiny Star ako, bakit may Donghuang Bell at Nether City Gate sa Destiny Star ko? Dahil ito ay isang Destiny Star na binigyan ng mahiwagang kapangyarihan, at dahil sinabi mo na walang problema sa aking Destiny Star, kung gayon dapat akong magkaroon ng Destiny Star statue, ngunit, nasaan ang aking Destiny Star God? Ito. Hindi naman pwede na wala akong Destiny Star statue, diba? Ito ay imposible. Kung may Destiny Star, magkakaroon ng Destiny Star statue. Kung may kaluluwa, magkakaroon ng Destiny Star statue. Ito ay isang walang hanggang katotohanan, ngunit wala akong Destiny Star God ngayon. Ano ba nagmamadali ka, brat? Hindi pa tapos magsalita ang amo mo. Nagmura si Yun Changxi. Si Yang Yiyo ay nababalisa din. Ang magsasaka na walang Destiny Star statue ay parang isang taong walang kaluluwa. Paanong hindi siya nababalisa? Pagkatapos sampi ng matanda, dali-dali niyang sinabi, okay, sabihin mo sa akin dali. Malamig na sumangot si Yun Changxi at nagpatuloy, ipinahiwatig ni Master na ang iyong Destiny Star ay mutated, kaya ang iyong Destiny Star statue ay dapat ding isang mutated existence. Kung aling rebulto sa itaas ng siyam na langit ang katugan nito, mahirap sabihin. Ang bawat magsasaka ay maaaring tumugma sa isang estatwa sa itaas ng siyam na langit. Ito ay isang hindi nagbabagong landas, at tiyak na magkakaroon ng mga bituin ng tadhana at mga immortal na lilito. Sa mga Destiny Star at estatwa lang ito makukumpleto. Wala kang Destiny Star statue. Ang hinuhan ni Master ay hindi ka nagpatawag ng sarili mong rebulto. Hindi mo ito pinatawag. Hindi naintindihan ni Yang Yiyo, ito. Kailangan pa ba itong ipatawag? Hindi ba pagkatapos ng pagsasanib, ang Destiny Star ng Purple Mansion Star ay lilito, at ang rebulto ay natural na lilito? Ang sinabi mo ay ang sitwasyon ng karamihan sa mga magsasaka. Kung mas matalino at makapangyarihan ang Fate Star, mas magiging kakaiba ang rebulto. Sa ilang mga kaso, ang rebulto ay hindi maaaring lumabas ng mag-isa at kailangang ipatawag sa pamamagitan ng lihim na pamamaraan. Ang ipinatawag din ng Fate Star statue ng aking master, at gayon din ang iyong senior brother, mahinang sabi ni Yun Changxi. Paano ipatawag? Tanong ni Yang Yiyo. Kung hindi pa ito binanggit ng matanda ngayon, talagang hindi niya alam na ang Fate Star statue ay nangangailangan ng lihim na paraan para ipatawag. Sinabi ni Yun Changxi, napakasimple nito. Ang master ay magtuturo sa iyo ng isang pares ng Fate Star summoning formula. Ibinaon mo ang iyong isip sa lilang mansyon upang maramdaman ang dalawang bituin ng kapalaran, at ipatawag ang rebulto gamit ang iyong isip, o sumigaw para lumabas ang rebulto.
Matapos mahulog ang mga salita, ang isip ni Yang Yio ay nagdagdag na ng isang piraso ng impormasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Yun Changxi, ngayon subukang ipatawag ang iyong sariling Fate Star statue. Pinagmamasdan ng Master ang sitwasyon ng iyong Purple Mansion. Tandaan na madama ito sa iyong puso. Ang lihim na paraan ng pagtawag ay pantulong lamang. Tumango si Yang Yio at nagsabi, okay, susubukan ko. Pagkasabi noon ay bumagsak ang kanyang isip at bumagsak ang kanyang kamalayan sa sarili niyang mansyon na kulay ube. Ang Purple Palace ay isang upgraded na bersyon ng Dantian. Nang pumasok ang kamalayan ni Yang Yian sa Purple Palace, naramdaman niyang parang napunta siya sa universo at sa mga bituin. Pakiramdam niya ay napakaliit, ngunit napakalakas din. Dito siya ay parang master. Sa kawalan ng Purple Palace, nakita niya ang dalawang yin at yang star, isang itim at isang puti. Ang lokasyon ng dalawang bituin na ito ay ang ubod ng buong Purple Palace. Nakapalibot dito ang siyam na pantulong na bituin, dahan-daang umiikot at kumikislap na may halos. Ang Dragon Slaying Sword at ang Wanling Staff, na kagagaling lang, ay inalagaan sa itaas ng dalawang bituin at inalagaan ng tunay na chi. Ang buong Purple Palace ay mayroong maraming totoong chi na patuloy na tumatakbo. Tila walang track, ngunit sa katunayan, ang totoong chi sa sandaling ito ay parang isang mahabang dragon na may ulo at buntot, na umiikot sa siyam na pantulong na bituin at dalawang bituin. Pakiramdam ko ay mayroong maraming totoong chi, ngunit sa katunayan, ito ay nakakaawa na maliit sa buong espasyo ng Purple Palace. Sa mga salita ng matanda, ang kanyang paglilinang sa hinaharap ay mangangailangan ng buong Purple Palace at ang dalawang bituin na punuin ng totoong chi bago siya makasulong sa susunod na kaharian. Sa pagtingin sa malawak na espasyo ng Purple na palasyo, nadama ni Yang Yian na desperado at walang kapangyarihan. Gaano karaming espiritual na enerhiya ng langit at lupa ang kailangan niyang makuha upang mapuno ang buong espasyo ng Purple na palasyo? Pumasok ang lahat at tingnan. May sasabihin ako. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi ko na susubukan kong mag-update ng higit pang mga kabanata simula ngayon. May 10 araw pa bago matapos ang buwan. Gusto kong lumikha ng tahimik, kaya plano kong isara sandali ang lugar ng komentaryo ngayong hapon. Ayoko talagang magpa-apekto, dahil kahit anong gawin ko, may mga taong tatalunan ang logic. Ayos lang yun, ngunit gusto ko talagang manampa, Sampain, hindi ka sapat para ilabas ang iyong galit sa pamamagitan ng pagkomento sa mga libro, at pumunta ka sa WeChat para sandutan ako. Ako. Don't write books for you alone, marunong akong magsulat, hindi ko kailangan turuan mo ako, okay? Tapos sabi mo nagbayad ka, okay, tanungin kita, paano magiging bookworm ang title ng subscription? Ang mga mambabasa na sumusuporta sa lahat ng subscription ay lahat ng Book King, okay? You can read it if you want, hindi pa ako nang aagaw ng kahit sino para magbasa nito. Kinailangan ko ng 1 taon upang magsulat ng higit sa 1,200 kabanata. Kita nyo, mayroong higit sa 1,010 kabanata na pirated. Gaano karaming suporta ang ibinigay mo? How dare you scold me with confidence? Baka mas marami pa ang ibigay mo kaysa sa akin sa mga pulubi na lumalabas para manghingi ng pagkain, di ba? Mahigit 10 sentimos lang ang nakukuha ko sa pagsusulat ng isang kabanata. Magkano ang kikitain ko? Hindi gaano. Seryoso akong nagsusulat ng mga libro para sa karamihan ng mga mambabasa na sumusuporta sa akin, hindi lang sa iyo. Okay at, nenas ako sa nakakatawang lalaki. Kaya pansamantala kong isasara ang lugar ng komentaryo. Sana maintindihan ng lahat. Naniniwala ako na ang pagsusulat ng magagandang kwento ay ang pinakamagandang gantimpala para sa lahat. Tunay, lagi akong namamangha at nagpapasalamat sa suporta ng maraming mambabasa at kaibigan. I have never said anything extra and ayoko talagang magseryoso, pero may mga tao talagang lumalayo. The night before yesterday, sinabi ko sa grupo na inaya ako ng isang kaibigan. Siya ay dumating mula sa timog at tinawagan ako ng personal upang hilingin na magkita kami. Ang distansya ay daan-daang milya. Gusto ko talagang pumunta. Kailangang makihalubilo at makipagkaibigan ang mga tao. Pero sabi ko dati, irregularly ang update ko after the 20th. Sa gabi, tiningnan ko ang paghihimok para sa mga update sa lugar ng pagkukwento. Napabuntong hininga na lang ako sa aking puso at sinabi sa mga kaibigan ko sa WeChat na hindi ako makakapunta. Hindi man lang ako naglakas loob na tawagan sila. Ako ay labis na nagsisi. Dahil naalala ko ang sinabi ko at laging naaalala ang aking mga mambabasa. Pinili kong manatili sa bahay at magsulat. Hindi ko nais na bigyan ang lahat, at hindi ko nais na ang ilang mga tao ay makahanap ng isang pakiramdam ng pag-iral sa pamamagitan ng paghuli sa akin sa akto. Kaya para sa ilang mga kaibigan na hindi mahanap ang orihinal na bersyon online at bumalik upang basahin ito,
ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong pagbabalik upang suportahan ako, at ako ay higit na nagpapasalamat sa aking mga mambabasa mula sa simula hanggang sa huli. Pero yung mga nagmura sa akin ng private tapos hinaranggan ako, pwede mo bang hipiwan ang konsensya mo? Isang taon na akong nagsusulat ng mga libro at may mga pagkakataong hindi ko ito madalas na update, ngunit walang araw na hindi nag-a-update sa loob ng mahigit 300 araw. Dapat maganda ang ugali ko. Sa tingin mo ba napakasama nito? Hindi ako nagnakaw o nanakawan. Nag-subscribe ka, at ang aking kontribusyon ay mga selula ng utak at pisikal na pagkonsumo. Ito ang katotohanan, tama ba? Hindi ko nababanggitan ang pangalan mo dito, mas mabuting huwag mo nang basahin. Sa totoo lang, mayaman ka man o big shot, isa lang ang gusto kong sabihin, negosyo mo yan, hindi ako pulubi, fuck. Nagsusulat ako ng mga libro para sa maraming mambabasa na sumusuporta sa akin, hindi lamang sa iyo. Okay, isasara ko ang review area at hihingi ng paumanhin sa lahat. Sana maintindihan mo. Ayokong magalit, gusto ko lang magsulat ng magandang libro. Ang daan niyang Yiyu patungo sa paglilinang ay nagsimulang maging isang dominanteng kalsada. Ang maalamat na nakatatandang kapatid na lalaki, nakababatang kapatid na babae, at ang siyam na mga banal na lugar ay gusot. Maraming mga plot na isusulat at kailangang maingat na pag-isipan. Wala talaga akong oras na mag-aksaya sa review area at makipagtalo sa ilang tao. Kung mayroon kang anumang mga mungkahi at katanungan, mahahanap mo ako sa grupo ng mambabasa. Isa pa, pagtiyagaan mo pa ako pagdating sa mga update. Hindi naman sa hindi ako masaya, minsan hindi ko talaga may sulat. Iyon lang, bow. Kabanata 1266 na isang Diyos ang kamukha ko. Pakiramdam niyang Yian ay walang kapangyarihan na punuin ang kanyang purple na palasyo ng tunay na chi na kailangan niya, hindi pa banggitin na sinabi rin ng matanda na may dalawang pangunahing bituin sa buhay na kailangang gawing perpekto bago siya makasulong. Dahil dito ay kumirot ang puso niyang Yian nang maisip niya ito. Naiisip niya na ang dami ng espiritual na enerhiya na kakailanganin niya sa hinaharap ay isang nakakatakot na halaga. Pakiramdam niya ay magiging mahirap siya araw-araw sa hinaharap. Gayunpaman, mayroong isang kalamangan, sinabi rin ng matanda na ang kanyang dalawang pangunahing bituin sa buhay ay maaaring sumipsip ng anumang kapangyarihan ng langit at lupa para sa kanyang sariling paggamit pagkatapos na sila ay gumana, ibig sabihin ay maaari niyang makuha ang anumang kapangyarihan sa kalooban, basta't ito ay enerhiya mula sa langit at lupa. Ito ay isang kaginhawaan, kung hindi, ang pagpuno lamang sa purple na palasyo ay sapat na upang mapaiyak siya. Sa oras na ito, tahimik na binibigkas niyang Yian ang formula na itinuro ng matanda at sinimulang subukang ipatawag ang Life Star Statue. Siya pa rin ang nagmamalasakit sa kanyang buhay Star Statue. Siya. Anabangan din kung ano ang magiging Star Statue niya sa buhay. O kung maaari itong ipatawag. Matapos lumubog ang kanyang isip, maingat na naramdaman niyang Yian ang dalawang pangunahing bituin sa buhay, ang buwan at ang araw. Ang langit ay nasa itaas at ang lupa ay nasa ibaba. Ang dalawang yin at yang purple na palasyo ay nasa gitna. Gagamitin ko ang Life Star ko para ipatawag ang Life Star Statue. Binitawan niyang Yian ang kanyang isip habang binibigkas ang formula sa kanyang puso. Una niyang tinawag ang Sun Life Star. Ang Donghuang Bell ay humuhuni at lumingon, at ang gininto ang liwanag ay nagniningning, ngunit walang nagbago. Kahit na ang isip niyang Yian ay pumasok sa Sun Life Star, walang anuman sa loob maliban sa isang mainit at sobrang yang force. Gayunpaman, ito ay ang Sun Life Star lamang, at siyang Yian ay hindi nasaran ng loob. Naroon pa rin ang Taiyin Life Star na hindi niya ipinatawag. Ngayong mayroon na siyang summoning formula na itinuro ng matanda, naniwala siya sa matanda. Pumunta siya upang ipatawag muli ang Taiyin Life Star. Pagkatapos bigkasan ang formula, lumitaw ang madilim na tarangkahan ng daigdig, ngunit walang lumitaw na estatwa ng buhay na bituin. Siyang Yian, na hindi sumuko, ay nag-isip sa Taiyin Life Star. Talaga, ang sitwasyon ay kapareho ng sa Sun Life Star. Bilang karagdagan sa sobrang lakas ng yin, ang natitirang bahagi ng Taiyin Life Star ay walang katapusang kadiliman. Walang lumitaw na estatwa ng buhay na bituin sa dalawang pangunahing bituin sa buhay. Naiinis na siyang Yian at isumpa na sana ang matanda. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang nalaman na may lumitaw na malabong lilang halos sa gitna ng dalawang bituin sa buhay. Ang sentrong puntong ito ay eksaktong intersection ng dalawang buhay na bituin, at ito ay ginawa sa gitnang punto ng yin-yang na isda. Ito ay kasinlaki lamang ng maliit na daliri. Bagamat ito ay maliit, ito ay isang variable sa buong Purple Mansion. Sigurado siyang Yian na hindi pa ito nagpakita noon. Para itong maliit na lilang apoy, kumikislap at nagniningning. Sa oras na ito, narinig niyang Yian ang boses ng kanyang Panginoong si Yun Changxi, na nagsasabing, "Mabahong batang lalaki, ito ay dapat na ang iyong buhay na estatwa ng bituin ang lumitaw."
Bilasan mo at bigkasan ang formula para ipatawag ang rebulto. Nang marinig na nagsasalita ang matanda, nagmamadaling binigkas ni Yang Yian ang formula. Habang binibigkas niya ang formula para ipatawag, ang lilang apoy ay tila lumalawak laban sa hangin, at nagsimulang lumaki sa bilis na nakikita ng hubad na mata. Sa isang kisap mata, ang maliit na puntong ito ay kumikislap na may lilang halo at naging isang hugis tao na multo. Sa sandaling ito, kung titingnan mong mabuti, makikita mo talaga na ang pangunahing kulay ay lila, at ang natitirang liwanag ay hinaluan din ng ginto at itim, na eksaktong kulay ng halo ng buwan at ng araw. Napabuntong hininga si Yang Yian. Habang nagbabago ang kumikislap na multo na hugis tao, talagang nagsimulang tumibok ang kanyang puso. Ang kaluluwa sa dagat ng kamalayan ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata, at dalawang gintong liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata at dumiretso sa Purple Palace, at agad na pumasok sa Purple Palace na hugis tao. Sa isang iglap, ang liwanag ay napakaliwanag at lubhang nakasisilaw. Pagkatapos ay pinigilan ng lilang multo na matatagpuan sa pagitan ng dalawang pangunahing bituin ng buhay ang liwanag nito at naging kasing laki ng isang normal na tao, nakaupo na naka-crossleg, na ang 5 elemento ay nakaharap paitaas. Nasuspine ito sa gitna ng bituin ng buhay ng Purple Palace, at ang lokasyon nito ay eksakto sa punto ng paghiram ng 2-element diagram na nabuo ng dalawang pangunahing bituin sa buhay. Ngunit nang makita ni Yang Yian ng malinaw ang multo na ito, nagulat siya sa lahat. Napalunok siya at nagtanong, matanda. Matandang lalaki. Ito ba ang aking estatwa ng bituin sa buhay? Nanginginig din ang boses ni Yun Changxi, dapat. Tama. Matanda, mapagkakatiwalaan ka ba? Natahimik si Yang Yiu nang marinig niya ang kawalan ng katiyakan sa mga salita ng kanyang amo. Subukan mong tingnan kung naramdaman mo ang buhay na estatwa ng bituin sa iyong katawan. Direktang sabi ni Yun Changxi. Nang marinig ito, naisip ni Yang Yiu ang estatwa para protektahan siya at iwan ang purple na mansion. Ang susunod na piraso ng lilang liwanag ay nagniningning, at isang 3 metrong taas na multo ang lumitaw sa likod ng kanyang pisikal na katawan sa labas. Nagpakawala ng hininga si Yun Changxi sa kanyang isipan at mariing sinabi, ito ang iyong buhay na estatwa ng bituin ng walang pag-aalinlangan. Gumagalaw ang isip ni Yang Yiu at nakolekta niya ang multo. Napakadali nito at konektado ang kanyang isip. Ngayon ay sigurado na siya na ang multo na nakasuot ng sinaunang Purple Mansion ay ang kanyang Life Star statue. Sa dalawang elementong purple na mansion, laging nakapikit ang estatwa at hindi nagbubukas. Ngunit hindi ito ang susi. Ang ikinagulat ng Master at Apprentice ay ang estatwa ng buhay na bituin ni Yang Yiu ay hindi ang Diyos ng siyam na bituin, kundi ang kanyang sarili. Bagamat ito ay medyo malabo, masasabi ni Yang Yiu mula sa balangkas na ito ay siya mismo. Bumantong hininga si Yun Changxi at sinabi, alam ng bawat magsasaka sa mundo na ang rebulto ng Destiny Star ay tumutugma sa Star God sa itaas ng siyam na langit, dahil mayroong isang sinaunang alingawngaw ng pamana ng paglilinang na ang lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang paglilinang ng kawalang kamatayan at pag-akyat sa immortalidad, ay nilikha ng kanilang sariling buhay sa sinaunang panahon. Ang lahat ng mga magsasaka ay nagsasanay upang tumugma sa mga Diyos ng bituin ng tadhana. Ang pakikipag-usap sa mga Diyos ay ang pakikipag-usap sa mahusay na paraan, na isang pagkakataon upang patunayan ang paraan. Mayroong libu-libong magagandang paraan, libu-libong bituin, libu-libong Diyos, at libu-libong Destiny Star statues. Ang bawat tao'y maaaring tumutugma sa isang Diyos at makahanap ng kanilang sariling estatwa ng Diyos. Ang papel ng estatwa ay hindi gaanong pakikipaglaban, ngunit ang pangunawa sa daan ng langit, at ang pag-unawa sa misteryo ng langit at lupa. Wala pang nakatagpo ng rebulto ng Destiny Star sa kanilang pagsasanay. Talagang pinapagulo mo ang master na ito. Nakikinig sa mga buntong hininga at ungol ng kanyang amo na si Yun Changxi, natarante rin si Yang Yiu at hindi napigil ang sabihin, nagkataon lang ba, matandang lalaki. May isang Diyos na kamukha ko sa itaas ng siyam na langit. Masyado kang maraming iniisip. Ano sa palagay mo ang mga Diyos? Huwag mong purihin ang iyong sarili. Ang mga Diyos ay ang sagisag ng dakilang daan, mga batas at tuntunin. Paano sila magiging pareho? Inatake ni Yun Changxi si Yang Yiu. Kung gayon bakit sa tingin mo ang aking Diyos ay ang aking sarili? Inilibot ni Yang Yiu ang kanyang mga mata. Tinanong mo ako, sino ang dapat kong itanong? Ang aking Panginoon ba ay hindi isang Diyos? Maghintay ng isang Diyos, pagkasabi nito, si Yun Changxi ay biglang tumigil sa pagsasalita, na parang may naisip at tumahimik. Ngunit nakaramdam ng pangangati si Yang Yiu matapos marinig ang kanyang sinabi, at hindi maiwasang magtanong, anong Diyos? Ano ang ibig sabihin nito? Mas makapangyarihan ba ito kaysa sa mga immortal? Okay, huwag ka nang magtanong. Anyway, lumitaw na ang immortal ng Destiny Star mo. Kung ikaw man ang rebulto o hindi, o kamukha mo, hindi mahalaga. Ang mahalaga, hanggat lumilitaw ang rebulto, ibig sabihin ay normal na ang iyong cultivation path.
Magsanay lang ng mabuti sa hinaharap. Master, masasabi sa iyo ni Master na kasisimula pa lang ng iyong daan. Ang mga immortal ay tao pa rin. Ang tunay na paraan sa mundong ito ay kalimutan ito, ngayon alam mo na ito ay nakakapinsala sa iyo. Magsanay ng mabuti. Pagod na si Master. Go! Natahimik si Yun Changxi pagkatapos magsalita. Alam ni Yang Yiyo na umalis na ang matanda, ngunit sa sinabi ng matanda ay tila may naalala siya sa nakaraan dahil sa kanyang rebulto. Hindi maganda ang kanyang kalooban at puno ng kalungkutan. Bagamat nakipag-usap lamang si Yang Yiyo sa kaluluwa ng matanda at hindi siya nakikita, malinaw niyang naramdaman na ang matanda ay labis na nag-iisa at malungkot. Hindi pa ito nangyari noon. Noong nakaraan, ang matanda ay palaging nagsasalita sa momentum ng Hari ng Langit, at siya ay mapang-api at walang batas. Ngunit ngayon lang, naramdaman ni Yang Yiyan na napaka-abnormal ng emosyonal na pagbabago-bago ng matanda. Ilang beses niyang tinawagan ang matanda, ngunit hindi niya ito sinasagot, kaya hindi siya pinansin ni Yang Yiyan. Gayunpaman, sa kanyang puso, ang patay na matanda ay isang napakalakas na pag-iral, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Kung tungkol sa pagiging kakaiba ng matanda ngayon, isang araw pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, nang maabot ni Yang Yiyan ang isang mataas na antas ng paglilinang, sa wakas ay naunawaan niya ang abnormalidad ng matanda ngayon. Pagkatapos, habang nakatingin sa kanyang Life Star statue, umalis si Yang Yiyan mula sa Purple Mansion. Sabi nga ng matanda, kamukha man o hindi ng Life Star statue, rebulto niya iyon, at sapat na iyon para magamit ng sarili niya, so why bother? Ngayong normal na ang Liangyi Purple Mansion, lumitaw ang Life Star statue, at walang problema sa cultivation trajectory, ang kailangan mong pagsikapan ay ang maglagay ng magandang pundasyon at sumipsip ng enerhiya ng langit at lupa para punan ang buong Liangyi Purple Mansion. Kung ano ang mangyayari sa hinaharap ay tatalakayin sa ibang pagkakataon. Susunod, sinimulan ni Yang Yiyan na pinuhin ang elixir, pinadalisay ang isang furnace ng elixir para sa kanyang sarili upang patatagin ang kaharian, at pagkatapos ay hinintay na magbukas ang Tianyao Palace at pumasok sa pakikipagsapalaran. Kabanata 1267, Gravity Gate. Ang elixir na pinadalisay ni Yang Yiyan ay ang partikular na itinuro sa kanya ng matanda na pinuhin. Ito ay upang madagdagan ang kakayahang umangkop ng mga meridian sa katawan na sumipsip ng enerhiya ng langit at lupa bago ang malaking makalangit na kapigatian. Partikular na inutusan siya ng matanda na pinuhin ang Meridian Elixir. Mayroong sapat na mga espiritual na gamot, at si Yang Yiyan ay gumawa ng maliit na kapalaran sa pamamagitan ng pagpatay ng ilang mga kaaway. Ito ay hindi isang napakakomplikadong elixir. Tumagal ng 3 araw para pinuhin ito. Mayroong 9 na Meridian Elixir sa isang pagan. Matapos tanungin si Lu Yanji, hindi pa nagpadala ng mensahe si Qingno, at walang abnormalidad sa Heavenly Demon Palace. Si Yang Yiyan ay naglabas lamang ng isa at kinuha ito, at ibinigay ang isa kay Lu Yanji. Pareho silang nasa panahon ng kapigatian, at ang pagkuha sa kanila ay magkakaroon ng epekto. Pagkatapos uminom ng Meridian Elixir, ang mga Meridian sa katawan ay kumaluskos, na naging dahilan kung bakit hindi napigilan ni Yang Yiyan na sumigaw. Matapos itong kunin, napagtanto niya na ito ay katumbas ng pagpapanday ng mga Meridian ng buong katawan. Kahit masakit, malaki ang epekto nito. Ang mga Meridian na pinanday ng kapangyarihan ng elixir ay naging mas nababaluktot, at sila ay isang antas na mas matigas at mas malawak kaysa dati. Kinailangan ni Yang Yiyan ng kalahating buwan upang makumplito ang pagpapanday ng mga Meridian ng kanyang buong katawan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niyang nagising din si Lu Yanji, at ngumiti ang dalawa sa isa't isa. Sinabi ni Lu Yanji, Brother Yang, ang elixir na iyong pinino ay maihahambing sa elixir ng immortalidad. Nagawa nito ang lakas ng mga Meridian upang mapaglabanan ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa, at ito ay mas makapal. Hindi ko maisip ito noon. Salamat, Kuya Yang. Lu. Hindi maitago ni Yanji ang saya habang nagsasalita. Tuwang-tuwa din si Yang Yiyan nang makita ang ngiti sa mukha ni Lu Yanji. Alam niya na dahil si Yuan Chenhuan, ang matandang immortal, ay nalasan hanggang mamatay ni Lu Yanji, ang buhol sa kanyang puso ay dahan-daang natanggal. Ang ngiti ngayon ay isang magandang bagay para sa kanya, at ito ay magiging malaking pakinabang sa kanyang paglilinang sa hinaharap. Ang isip ay mas mahalaga kaysa anupaman. Bukod dito, nagpapasalamat si Yang Yiyan sa katotohanan na si Lu Yanji at ang kanyang sarili ay naging mga daos na kasama ng hindi sinasadya. Kung hindi siya nailigtas ni Lu Yanji sa kabayaran ng kanyang buhay, siya ay nalason hanggang sa mamatay ng lason sa salamin ni Yuan Chenhuan. Para sa isang babaeng kayang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanya, paprotektahan siya niyang iyon ng kanyang puso. Sa kabilang banda, ang malaking tagumpay ni Lu Yanji sa nakalalasong katawan ng kasamaan ay malaking tulong sa kanya. Ang dalawa sa kanila, kasama ang pakikipagtulungan ng 5 elementong hayop, ay ang pinakamahusay na kasosyo sa Taiwan.
Umunlad ang kultibasyon ng bawat isa, kaya walang maiiwan. Nangangailangan din ng lakas ang pagtutulungan ng magkabilang panig. Kaya't handa si Yang Yiyo na gumastos ng malaking pera para kay Luyanji. Sa kanyang elixir, ang cultivation resources ni Luyanji ay kailangang-kailangan, kabilang ang 5 elementong hayop at daor sa paligid niya. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga tao lamang ang maaaring uminom ng meridian pill, binigyan niya ang bawat isa sa 5 elemento ng mga hayop at daor chino. Sayang naman ang paglilinang ng lahi ng demonyo at lahi ng tao. Nang makitang namumula si Luyanji, ngumiti si Yang Yiyo at sinabing, simula pa lang ito. Kailangan nating magsanay ng mabuti sa Taihuang at maglagay ng matibay na pundasyon para harapin natin ang malaking kalamidad pagkatapos nating lumabas. Well, talagang magsisikap ako. Puno ng kaligayahan ang mukha ni Luyanji. Dahil sila ni Yang Yiyo ay nag-sex, nalaman niyang puno ng kakaibang pakiramdam ang kanyang puso. Hindi niya masabi kung bakit. Nagulat siya kay Yang Yiyo, ngunit mahal na mahal niya ito. Habang nag-uusap ang dalawa, naging berdeng ilaw si Chingno at dumating. Guro, magbubukas na ang Heavenly Demon Palace. Mangyaring pumunta doon upang samantalahin ang pagkakataon. Naramdaman ko na ang mga tao ay nagmumula sa silangan at kanluran. Dapat silang mga tao mula sa ilang pangunahing mga banal na lugar. Bagamat hindi pa ako nakapunta sa Heavenly Demon Palace, alam ko na sa tuwing magbubukas ang Heavenly Demon Palace, isang espiritual na kayamanan ang isisilang. Kung sino ang unang pumasok ay magkakaroon ng kalamangan. Seryosong sabi ni Chingno. Tumango si Yang Yiyan at sinabing, okay, lead the way, let's go. Bagamat hindi alam ni Yang Yiyan kung anong mga kayamanan ang umiiral sa Heavenly Demon Palace, ayon kay Chingno, ang mga maaaring makapasok sa Heavenly Demon Palace ay mga tao mula sa siyam na banal na lugar at ilang mga disipulo ng malalaking sekta. Hanggat maaari nilang maakit ang mga taong ito sa bawat oras, ang Heavenly Demon Palace ay dapat may magagandang bagay. Ito ay tiyak. Para kay Yang Yiyan ngayon, kailangan niya ng napakaraming natural na materyales at kayamanan para punan ang kanyang 2-element purple mansion at 2 life star. Siya. Hindi niya alam kung kailan niya mapupuno ang mga ito, dahil walang masyadong totoong enerhiya sa 2-element purple mansion at sa 2 life star. Ayon sa matanda, kailangan muna niyang punuin ang purple na mansion at life star para makasiguradong makakaligtas sa malaking makalangit na kapigatian. Ito ang pangunahing punto. Matapos makaligtas sa malaking makalangit na kapigatian, ito ang hakbang ng pag-convert ng tunay na enerhiya sa tunay na kakanyahan. Ang parehong mga hakbang ay nangangailangan ng maraming espiritual na enerhiya. Kaya't hindi palalampasan ni Yang Yiyan ang anumang pagkakataon upang mapabuti ang kanyang sarili. Bilang karagdagan, ipinagmalaki niya sa matanda na gugugol siya ng 1,000 taon upang lumikha ng isang transcendent na banal na lupain sa hinaharap. Sa totoo lang, sa puso niya, may matinding pagnanasa, at ayaw niyang sabihin sa 3 pang magkakapatid. At ang mga lugar tulad ng Heavenly Demon Palace ay mga pagkakataon. Siyempre, ang panganib ay madalas nakasama ng mga pagkakataon, at siya ay nakahanda sa pag-iisip. Ang paglalakbay ng 30 milya ay napakabilis para sa kanila. Matapos lumapit sa Heavenly Demon Palace, malabo nilang nakita ang Heavenly Demon Palace na nababalot ng hamog at nagniningning ng maliwanag. Binuksan talaga. Nang malapit na silang dumating, sinabi ni Yang Yiyo kay Chingno, matandang Niyo, huwag kang sandal, dadalhin kita sa kuweba. Paano na ngayon makakalaban si Chingno? Matapos bugbugin ni Yang Yiyo, hindi siya naging rebelde. Alam din niya na may magic weapon si Yang Yiyo, ngunit hindi pa siya nakapasok. Ngayon narinig niya ang mga salita ni Yang Yiyo at masunurin siyang tumayo. Sa susunod na sandali, dinala ni Yang Yiyo si Chingno sa espasyo ng Chenkun Pot. Ang pinaghihigpitan ng Heavenly Demon Palace ang pagpasok ng mga nilalang sa antas ng Mahayana, ngunit si Yang Yiyo ay mayroong magic weapon sa kuweba, kaya maaari niyang diin at ipasok si Chingno. Kung sakaling magkaroon ng anumang panganib sa Heavenly Demon Palace, maaari niyang palayain si Chingno upang iligtas siya sa kritikal na sandali. Ang isa pang backup ay nangangahulugan ng isa pang buhay. Hindi na nang ahas si Yang Yiyo na maliitin ang mga tao mula sa banal na lupain. Si Cheng Weikang, na nasa huling yugto ng kapigatian, ay natutunan na ang kanilang malalim na pamamaraan. Sino ang nakakaalam kung ano ang iba pang mga freak na umiiral sa siyam na mga banal na lugar? Iniisip ni Yang Yiyan na siya ay isang henyo sa cultivation, ngunit ang mundo ng cultivation ay napakalawak kung kaya't maraming mga henyo na mas talentado kaysa sa kanya. Kaya natutunan ni Yang na maging maingat ngayon, upang hindi makaranas ng mga pagkalugi. Kapag nakikipaglaban sa mga tao mula sa mga banal na lugar na iyon, ang isang pabaya na pagkilos ay kadalasang nagbubuwis ng kanyang buhay. Siyempre, hindi tiyak na magkakaroon siya ng isang kaaway na relasyon sa mga tao mula sa ibang mga banal na lugar.
Ang pagpayag kay Chingno na magtago sa espasyo ng Chen Kunpot ay para lamang magdagdag ng punto ng insurance para sa kanyang sarili. Matapos ilagay ang Chingno sa espasyo ng Chen Kunpot, sinabi ni Yang Yian kay Dower na nakasquat sa ulo ng Five Elements Beast, halika sa aking balikat. GJ, tumalon si Dower sa balikat ni Yang Yian nang masunurin. Sa katunayan, natakot si Yang Yian na malagay sa gulo si Dower pagkatapos makapasok sa Heavenly Demon Palace. Siya at si Luyanji ay parehong nasa dilim tungkol sa Heavenly Demon Palace. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob, kaya mas nakakapanatag na manatili sa tabi niya si Dower. Tara na. Kasama ang Five Elements Beast at ang Immortal Stone sa kanyang tabi, mabilis na naglakad sina Yang Yian at Luyanji patungo sa Heavenly Demon Palace. Sa oras na ito, wala pang 20 metro ang layo nila mula sa Heavenly Demon Palace. Ang buong malaking puting jade na palasyo ay naglalabas ng halos sa kanilang paningin, lalo na ang nakasisilaw na puting liwanag na lumitaw sa pangunahing pintuan ng pangunahing bulwagan. Mula sa labas, ang Heavenly Demon Palace ay nagmistulang isang malaking gate na may taas na halos 100 talampakan, ngunit sinabi ni Chingno na dapat ay may sarili itong mundo. Upang makapasok, kailangan mong sumugod sa nagniningning na tarangkahan. Ang layo na 20 metro ay naabot sa isang kisap mata. Nang si Yang Yiu at ang kanyang partido ay malapit nang sumugod sa gate, biglang may ilang daloy ng liwanag na mabilis na dumating mula sa malayo. May mga daloy din ng liwanag na kumikislap mula sa kabilang panig. Ito ay ang direksyong silangan at kanluran, na dapat ay ang dalawang grupo ng mga tao na binanggit ni Chingno. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang pagdating nila. Nagbago ang mukha ni Yang Yiu at malakas niyang sinabi, sisingilan, dapat nating sakupin ang inisyatiba. Pagkatapos ng mga salita, iginalaw niya ang kanyang mga paa, at sa isang whoosh, sumugod siya sa nakasisilaw na puting liwanag na portal na may hawak na kamay si Luyanji at nawala. Ang Five Elements Beast at ang Immortal Stone ay sumunod na malapit sa likuran. Ngunit nang bumulusok sina Yang Yiu at Luyanji sa White Light Portal, biglang nagbago ang kanilang mga mukha, at naramdaman na lamang nila ang gravity ng isang bundok na dumidiin sa kanila. Halos mapaluhod si Yang Yiu dahil sa kawalang ingat. Hindi napigilan ni Luyanji na huminga ng malamig, lumuhad sa isang tuhod, at sa isang putok, ang puting jade na sahig sa ilalim ng kanyang tuhod ay nabasag. Ni isa sa kanila ay hindi inaasahan na magkakaroon ng ganoong kalaking gravity kapag sila ay tumuntong sa hanay na sakop ng puting liwanag. May kaluskos na tunog mula sa katawan ni Yang Yiu, at inactivate niya ang Shenkun Tempering Body Ju Life and Death Realm para ipakita ang kanyang laman. Bigla, ang malaking gravity ay nabawasan ng isang bahagi, at dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang katawan, ngunit ang nabawasang gravity ay limitado pagkatapos ng lahat. Namumula ang mukha, tinanong niya si Luyanji, Yanji, kumusta ka na? Ang buong katawan ni Luyanji ay sumabog sa makulay na liwanag sa sandaling ito. Nahihirapan siyang umiling, na nagpapahiwatig na ayos lang siya, at nahihirapan siyang bumangon sa tulong ni Yang Yiu. Pagkatapos ay huminga siya at nagsabi, kaya ko ito. Kabanata 1268, Sword Tomb Holy Land Zombie Dragon. Si Yanji ay isang katawan ng malaking sakuna, at ngayon ay nasa yugto na siya ng pagtawid sa kapigatian. Kung sasabihin niyang magagawa ito, dapat itong gawin. Hindi na nag-aalala si Yang Yiu. Pagkatapos ay lumingon siya at tumingin sa 5 elementong hayop sa likuran niya. Pareho ang sitwasyon. Tumatakbo ang 5 elemento ng buong katawan at kumikislap ang halo. Sumunod siya ng hakbang-hakbang. Ang Immortal Stone ay biglang idiniin sa lupa ng gravity habang lumulutang. Sa isang putok, siya ay sumigaw, "O Diyos ko, ang bato ay mamamatay. Anong uri ng impyerno ang lugar na ito? Ang gravity ay napakalakas, ito ay mas masahol pa kaysa sa akin." Nakita ni Yang Yiu na ang Immortal Stone ay sumisigaw, ngunit sa susunod na sandali ay gamulong ito ng direkta sa lupa, at ang bilis ay mas mabilis. Tiningnan ni Yiu ang Immortal Stone na gumugulong sa lupa. Gusto niyang tumawa, ngunit hindi niya magawang makalabas dahil sa gravity. Siya at si Luyanji ay naglakad pasulong ng hakbang-hakbang. Bawat hakbang niya ay kasing bigat ng 1,000 libra. Sa oras na ito, ginamit niya ang kanyang tiyankunay upang makita na ilang daang metro pa rin ang layo nito mula sa totoong gate ng bulwagan, hindi bababa sa 300 metro. Napangiti siya ng mapait sa kanyang puso. Kung alam lang niya, hindi sana siya mag-aalala. Nagdusa siya ng pagkawala. Magtatagal ang paglalakad sa 300 metro. Ang lugar na ito ay talagang hindi simple. Bulong ni Yang Yiu sa kanyang sarili at nagpatuloy sa pagsulong sa bilis na katulad ng bilis ng pagong. Upang maging tumpak, mayroong isang hindi nakikitang malaking gravity sa liwanag na sumabog mula sa portal. Tila bukas ang portal, ngunit ang liwanag sa loob ay napakasilaw na mahirap makita kung ano ang nasa loob. Ang gravity lamang ay sapat na upang tiisin. Sa kanila, nalaman niyang si Dower lang ang pinakamadaling maglupusay sa kanyang mga balikat.
Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa gravity. Maganda rin ang rolling method ng paghampas sa immortal na bato. Siya mismo ang nagpapatakbo ng Chenkun Tempering Body Art at sa wakas ay hindi na siya pinaghigpitan. Ang Five Elements Beast at Luyanji ay parehong nahihirapang sumulong. Kahit na ang gravity dito ay napakalaki, nalaman din ni Yang Yiyo na sa ilalim ng napakalaking gravity, ang pagpapatakbo ng Chenkun Tempering Body Art ay talagang may epekto sa tempering ng katawan. Bagamat kaunti lang, nakakapagpainit talaga ito ng katawan. Ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Pagkaraan pa lamang ni Yang Yiyan at ng kanyang partido, nakarinig sila ng tawa mula sa likuran, "Saan ka nanggaling, tanga? Hindi kami pumasok, ngunit nagmamadali kang pumasok at mamatay. Bakit hindi ka nadurog hanggang sa mamatay ng batas ng grabidad?" Lumingon si Yang Yiyan pagkatapos marinig ang boses, at nakita ang 7 o 8 tao na lumilitaw sa gilid ng liwanag sa likuran niya. Ang pinuno ay isang binata na may mukha na puno ng kayabangan, nakasuot ng rune armor, isang gininto ang katawan, at pambihirang tindig, ngunit sa mga mata ni Yang Yiyan, mukha siyang nouveau-riche. Gayunpaman, ang mga rune sa baluti na isinuot ng binata ay tila medyo pamilyar. Sa sumunod na sandali, biglang naalala ni Yang Yiyan kung bakit parang pamilyar ang rune sa armor ng binata, dahil nakakita siya ng mga katulad na rune. Shen Ye, ang apo ng dakilang elder ng Shenfu Lingzang na pinatay ni na Yuan Chenhuan at Feng Yinyang, ang narinig sa kanyang isipan. Sa simula, kinuha ni Shen Ye ang dual-core fire spirit fruit mula sa lumilipad na leopardo. Nang maglaon, sina Feng Yinyang at Yuan Chenhuan, dalawang matandang immortal, ay sinamantala ang pagkakataon na pagnakawan siya. Bilang resulta, kinuha ni Shen Ye ang Dragon Scale Talisman at nilabanan ang dalawang matandang immortal hanggang mamatay. Sa huli, gumamit si Yuan Chenhuan ng lason para patayin si Shen Ye. Bilang resulta, sa labanan ng Fire Spirit Fruit, si Yang Yiyan ang huling nagsamantala sa sitwasyon. Hinayaan niyang kunin ni Daor ang Dragon Scale Talisman ni Shen Ye, nakuha ang Fire Spirit Fruit at ang Crystal Core na bangkay ng lumilipad na leopardo, pinatay si Feng Yinyang, malubhang nasugatan si Yuan Chenhuan at naging pinakamalaking panalo. Sa paghintong iyon, si Shen Ye ay itinuturing na nagpapakamatay at gustong mamatay kasama si Yuan Chenhuan. Sa huli, si Yuan Chenhuan ay hindi namatay, ngunit si Shen Ye ay pagod na pagod sa kanyang sarili, at ang kanyang dugo ay sinipsip ng tuyo ng Dragon Scale Talisman. Labis na humanga si Yang Yiyan kay Shen Ye, kaya agad na naalala ni Yang Yiyan na ang mga rune sa damit na suot ni Shen Ye noong mga oras na iyon ay eksaktong kapareho ng sa binata na nakasuot sa likod niya. Talagang sigurado siya na ang binata na nakasuot ay mula sa Divine Talisman Spirit Sect. Gayunpaman, ang aura at kultibasyon ng binatang ito na nakasuot ng sandata ay mas malakas kaysa kay Shen Ye, at siya ay nasa huling yugto ng kapigatian. Ngunit ang taong ito ay isinumpa siya at si Luyanji, na nagpalungkot kay Yang Yiyan. Nang lumingon siya, napagtanto niyang tila minumura siya ng binata at si Luyanji. Galit na galit si Yang Yiyan. "Damn it! Hindi kita na-provoke, bakit mo kami minumura?" Pagkatapos na matauhan si Yang Yiyan, sinabi niya, "Saan ka nanggaling, tanga? Nagalit ba kami sayo? O ito ba ang iyong tahanan? Bakit hindi tayo makapasok?" Siya. Pagmumura ng binata nang hindi siya siniseryoso. "How dare you, napakatapang mo." Galit na galit si Shenbai. Bilang dakilang elder ng Divine Talisman Spiritual Sect, pinakamamahal niya ang kanyang bunsong apo. Siya ay palaging mataas at makapangyarihan. Walang sinuman sa buong mundo ng paglilinang ang nang-ahas na sampain siya. Palagi niyang binubuli ang iba. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob ang batang kaharap niya na isumpa siya. Matapang talaga siya. Ngumisi si Yang Yiyan at mahinang nagsabi, "Kinagat mo ako." Namula ang mukha ni Shenbai, "Ikaw." Sa oras na ito, isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw, "Hahaha, tawa ako ng tawa, hindi ko akalain na balang araw mababaliwala ka, isang magandang bata, cool, wow hahaha." Sa pagtawa, nakita ni Yang Yiyan ang isa pang grupo ng mga tao na nakarating sa gilid ng puting liwanag at hindi rin tumuntong sa gravity range. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang taong ito ay nasa huling yugto din ng kapigatian. Kung titignan sa kanyang hitsura at pananamit, siya ay isang medyo may edad na. Sa katunayan, para sa mga magsasaka sa antas na ito, ang edad ay pangalawa. Ang susi ay lakas. Ang pulang buhok ng taong ito ay tinirintet sa maliliit na tirintas na kasing kapal ng mga daliri. Sa dulo ng bawat latigo ay may 3 pulgadang kutsilyo, at sa kanyang likod ay isang malaking kutsilyo. Ang malaking lalaki ay walang sando, at binigyan si Yang Yiyan ng pakiramdam ng 2 salita kagaspangan, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas na hindi bababa sa binata na nakasuot. "Zombie Dragon, gusto mo bang lumaban?" Nanlilisik si Shenbai sa kanyang mga mata at mukhang nagliliyab. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang nakabaluti na kabataan na tinawag na pretty boy ng lalaking walang sando ay tila galit sa lalaki, ngunit natakot siya at hindi talaga siya inatake.
Saktan mo ako kung gusto mo, ako ba, Jiang Shilong, natatakot sa iyo. Ang tunay na pangalan ng malaking lalaki ay Jiang Shilong. Siya ay nagmula sa Daoxiang Holy Land. Ang siyam na mga banal na lupain ay pamilyar sa isa't isa, at lahat sila ay nakikipagkumpetensya sa isa't isa. May kanya-kanya silang pagkakaiba. Si Daoxiang at Shenfu Lingzang ay wala sa parehong panig. Sina Jiang Shilong at Shen Bai ay parehong elite na disipulo ng kani-kanilang mga banal na lupain. May mga maliliit na tunggalian sa pagitan ng mga alagad ng siyam na banal na lupain ng pribado. Kilala ang bawat isa. Hindi kayang panindigan ni Jiang Shilong si Shen Bai, at hindi rin gusto ni Shen Bai si Jiang Shilong. Ang dalawa sa kanila ay may kanya-kanyang palayaw, Little White Face at Zombie Dragon. Napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa pag-aaway, ngunit ni isa sa kanila ay walang balak na gawin iyon, dahil alam nilang hindi sila makakatalo sa isa, ngunit hindi sila umamin ng pagkatalo. Tumingin si Jiang Shilong kay Shen Bai at pagkatapos ay kay Yang Yiu at sinabing, ang kapatid sa harap ay si Jiang Shilong mula sa Daoxiang Holy Land, at ang magandang batang ito ay si Shen Bai mula sa Shenfu Lingzang. Kung gusto mo siyang ligawan, sinusuportahan kita, haha. Noon lang nalaman ni Yang Yiu ang pagkakakilanlan ng dalawa. Si Shenfu Lingzang ay nakipag-ugnayan sa kanya noon, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon sa Daoxiang Holy Land. Kabilang sa siyam na mga banal na lupain, ang Daoxiang Holy Land ay kilala bilang ang Demon Knife Holy Land sa mundo ng paglilinang. Usap-usapan na ang mga taong lumalabas sa Daoxiang Holy Land na ito ay pawang mga baliw na nagsasanay ng kutsilyo. Sila ay walang awa at duguan, kaya tinawag silang Demon Knife. Sa kanyang puso, tinukoy niya ang pagkakakilanlan ni Shen Bai. Pagkarinig sa pangalan, tila kamag-anak siya ni Shen Ye. Paanong hindi niya maintindihan ang mga salita ni Jiang Shilong? Parang nasa gilid niya si Jiang Shilong, pero sa totoo lang, bumalik siya sa katinoan at inisip na ang mukhang bastos na lalaking ito ay pinupukaw sila ni Shen Bai. Dahil sa diskarteng ito, naging alerto si Yang Yiu, at lihim niyang inisip na si Jiang Shilong ay hindi isang fuel-saving lamp. Siya ay tila isang magaspang na tao, ngunit marahil siya ay isang maisla na tao sa kanyang puso. Sa kabaligtaran, si Shen Bai, na tinawag na pretty boy ni Jiang Shilong, ay mukhang matalino, ngunit maaaring siya ay isang tanga. Anyway, ilang dosenang metro lang ang layo nila sa isa't isa. Gusto lang ni Yang Yiu na pumasok sa Heavenly Demon Palace. Ang pagwawalang bahala sa dalawang taong ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa oras na ito. Alam ng Diyos kung ano ang iniisip ng mga taong ito mula sa banal na lupain. Maaaring lahat sila ay nag-iisip na patayin ang lahat ng tao sa labas ng banal na lupain upang ang mga tao mula sa kanilang banal na lupain ay maaaring magmonopolye sa mga benepisyo ng Heavenly Demon Palace. Matapos tingnan sina Jiang Shilong at Shen Bai, bahagyang ngumiti si Yang Yiu, hindi sila pinansin, at sinabi kay Luyanji at sa Five Elements Beast, let's go. Ang malakas na grabidad ay 300 metro, at hindi man lang sila nakalakad ng 100 metro. Ang dalawang tao sa likod niya ay tumingin kay Yang Yiu at hindi sila pinansin. Mag-aaway na sana sila, pero sa sumunod na sandali ay nagkatinginan sila. Malamig na ngumuso si Shen Bai, mukhang hindi tanga ang zombie dragon. Bakit? Pinanood mo lang ang lalaking iyon na unang pumunta doon. Munting magandang bata, kung natatakot ka sa triple gravity ng Heavenly Demon Palace, maghintay ka lang. Anyway, nauna na ako doon. 3 gravity level lang ito. Isa lang itong magandang pagkakataon para painitan ang katawan ko. Isang hindi kilalang lalaki at isang batang babae ang nang-ahas na pumunta doon ng mag-isa. Ako, si Jiang Shilong, ay natatakot. Anyway, mauna na ako at hindi na kita hihintayin. Habang nagsasalita siya, humakbang pasulong si Jiang Shilong at humakbang papunta sa gravity light. Biglang naging kaluskos ang buong katawan niya. Inilibot ni Shen Bai ang kanyang mga mata, pinapanood si Jiang Shilong na pumasok, at kumaway sa 7 nasa likod niya, hindi kami maghihintay. Gravity lang yan. Magtatagal lang. Kabanata 1269 na walang hiyang paghingi. Sa tuwing bubuksan ang Heavenly Demon Palace, ang siyam na mga banal na lugar ay aktwal na umaabot sa isang pinag-isang opinyon. Bawat henerasyon ng mga disipulo mula sa siyam na mga banal na lugar ay umuusad at umuurong ng sama-sama. Ang gravity sa pasukan ay nahahati sa 3 antas, isang antas na mas mataas kaysa sa isa. Magiging medyo madali para sa mga tao mula sa siyam na mga banal na lugar na bumuo ng isang pormasayon at pumasok ng sama-sama. Ngunit sa pagkakataong ito, nilabag ni Yang Yiu ang mga patakaran. Dahil maagang pumasok si Jiang Shilong mula sa Daoxiang, walang pakialam si Shen Bai at hindi naghintay sa mga tao mula sa ibang mga banal na lugar. Ang Heavenly Demon Palace ay may mga kayamanan. Kung sino ang unang pumasok ay manggaguna. Sa oras na ito, malinaw na narinig ni Yang Yiu ang mga salita ni Shen Bai at Jiang Shilong, at nanunuya sa kanyang puso, ang mga disipulong ito mula sa mga banal na lugar ay talagang hindi mapagkakatiwalaan.
Mukha silang tanga, pero sa totoo lang mapanloko. Buti na lang at hindi ko sila nakausap. Hakbang na naglakad si Jiang Shilong sa likuran niya. Mukhang maganda ang katawan ng malaking lalaki na ito at panay ang lakad. Ang anim na subordinate sa likod niya ay medyo mas mahirap, ngunit hindi sila mahina. Sila ay inihanda sa gravity. Hindi man mabilis ang kanilang mga hakbang, hindi naman sila mabagal. Pagkatapos ay nalaman ni Yang Yiyo na sumunod din si Shen Bai kasama ang kanyang mga tauhan. Sa oras na ito, ang tanging magagawa niya ay pabilisin ang kanyang lakad kasama si Luyanji. Sa kabutihang palad, sila ay higit sa 20 metro ang layo mula sa Jiang Shilong at Shen Bai sa likod nila. Ang isang maikling distansya na 20 metro ay isang malaking puwang sa grabidad. Hindi madali para sa huli na maabyutan o malampasan siya at si Luyanji. Matapos maglakad ng ilang hakbang, hinayla ang distansya sa 30 metro. Si Yang Yiyo at Luyanji ay unti-unting umangkop sa gravity at ang kanilang takbo ay naging mas mabilis. Lalo na pagkatapos ay operate ni Yang Yiyo ang Chen Kun Temperang Body Art, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang pressure sa kanyang katawan. Gayunpaman, si Jiang Shilong sa kanyang likuran ay binilisan din ang kanyang lakad sa oras na ito at mabilis na naabutan siya. Sa isang kisap mata, 10 metro ang layo niya sa kanya. At hindi alam ni Shen Bai kung anong lihim na pamamaraan ang ginamit niya. Ang mga rune sa kanyang armor ay kumikislap at ang halo ay biglang bumilis sa kanyang lakad, na halos normal. Sa sandaling ito, nakangiting sinabi ni Jiang Shilong kay Yang Yiyan, "Mga kapatid sa harap, sabay tayo. Hindi ko alam ang pangalan mo at taga saan ka." Hindi nagbago ang mukha ni Yang Yiyan. Matapos siyang lapitan ni Jiang Shilong, medyo nababalisa siya, natatakot na baka may gawin sa kanya ang mga disipulong ito ng banal na lupain. Gayunpaman, handa si Yang Yiyan na tumugon. Ang mga salita ni Jiang Shilong sa pagkakataong ito, kung hindi ay minamaliit siya ng lalaking ito. Ako si Yang Yiyan. Ang mga tao mula sa kabundukan at bukid ay hindi nararapat na banggitin kay Brother Jiang, kaya hindi ko nahihintayin na sumama sa akin si Brother Jiang. Tinanggihan ni Yang Yiyan si Jiang Shilong sa isang kisap mata. Yang Yiyan. Medyo pamilyar. Tila may naalala si Jiang Shilong. Pagkatapos ay sumigaw siya, naaalala ko, ang Yang Yiyan ng Galaxy Test Monument. Muntik nang sabihin ni Jiang Shilong na si Yang Yiyan ang bumasag sa Galaxy Test Monument, ngunit sa kabutihang palad ay huminto siya nang sabihin niya ito. Tungkol sa mga gawain ni Yang Yiyan, si Yang Yiyan mismo ay maaaring hindi alam, ngunit ang siyam na mga banal na lugar ay nagulat, at lahat ay gustong i-recruit si Yang Yiyan, na kasing talino at potensyal ng sinaunang santo, sa kanilang sariling sekta. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumingin si Jiang Shilong sa babaeng katabi ni Yang Yiyo, at naging mas malinaw ito. Ayon sa balita, ang babaeng kasama ni Yang Yiyo ay isa ring taong may pambihirang talento. Ang kanyang pangalan ay Luyanji. Bago umalis, ang banal na Panginoon ay personal na nag-utos na dalhin sina Yang Yiyo at Luyanji sa Daoxiang Holy Land. Ang impormasyon tungkol kay Luyanji ay napakaganda rin. Ang kanyang pisikal na katawan ay antas 10, ang kanyang chi ay antas 10, ang kanyang kaluluwa ay antas 10, at ang kanyang tatlong kapangyarihan ay perpekto. Siya ay may potensyal na isang dragon sa mga lalaki. Ang ganitong talento ay bihira sa siyam na banal na lupain. Matapos itong maalala, tumawa si Jiang Shilong, at buong lakas na hinabol si Yang Yiyo. Pinaandar niya ang paraan ng pisikal na katawan, at muling kumaluskos ang buong katawan niya. Sinabi ni Jiang Shilong, "Brother Yang, Miss Yanjie, matagal ko nang narinig ang pangalan mo." Sa pagsubok ng Milky Way, naipasa ni Miss Yanjie ang pagsubok na pinagsama ang tatlong kapangyarihan. Siya ay isang bihirang talento. Bagamat hindi sinindihan ni Brother Yang ang test monument, naniniwala si Jiang na si Brother Yang ay dapat isang taong may pambihirang talento. Aking mga kapwa Taoista, si Jiang ay isang disipulo ng banal na Panginoon ng Daoxiang Holy Land. Ngayon, formal kang iniimbitahan ni Jiang na sumali sa aking Daoxiang Holy Land. Sa hinaharap, bibigyan kita ng pinakamahusay na mapagkukunan ng paglilinang sa buong mundo ng paglilinang. Maari din tayong tatlo na makipagsapalaran sa Heavenly Demon Palace ng magkasama. Ito ay talagang isang kahangahangang bagay. Hintayin mo ako, Jiang, at sabay tayong pupunta. Nagkatinginan sina Yang Yiyo at Luyanji, walang imek. Hindi nila inaasahan na si Jiang Shilong pala ay may pamilyar na side. Minsan tinawag niya silang kapatid, at kung minsan ay tinatawag niya silang kapwa Taoista. Inanyayahan niya silang sumama sa Daoxiang Holy Land nang walang anumang pagtatago. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yang Yiyan ay tila kilala siya ni Jiang Shilong at si Luyanji. Nakahinga siya ng maluwag matapos itong isipin. Pagpasok nila sa Taihuang, nagtala sila ng impormasyon nang dumaan sila sa test monument. Hindi naging mahirap para sa mga tao mula sa banal na lupain na malaman ang tungkol sa kanila.
Ang pinakamahalagang bagay ay naisip ni Yang Yiyan na ang tatlong kapangyarihan ni Luyan Ji ay pinagsama upang maperpekto ang pagsubok na talento o sinira niya ang pagsubok na monumento sa panahon ng pagsubok ay kilala ng ilang mga pangunahing banal na lupain, kaya sa sandaling ito, maraming mga pangunahing banal na lupain ang dapat na nakaalam tungkol sa kanya at kay Luyan Ji. Nang malaman ni Cheng Weikang ang kanyang pangalan nang makipag-away siya sa kanya noon, mayroon din siyang pagtataka. Ngayon si Jiang Shilong ay mas prangka. Ngayon isipin ang tungkol dito, ang siyam na pagsubok na monumento ay konektado lahat sa bulong-bulungan. Sa tingin ko, alam ng mga tao mula sa siyam na pangunahing mga banal na lupain ang tungkol sa pagsira niya sa Test Monument sa Galaxy Test Monument. Mula sa mga salita ni Jiang Shilong, narinig ni Yang Yiyan na tila mas pinahahalagahan siya ni Jiang Shilong. Naisip nito si Yang Yiyan, maaaring ang katotohanan na sinira niya ang Test Monument ay nagpapakita lamang na ang kanyang talento ay hindi lamang isang sayang kundi isang henyo. Bagamat pinag-isipan niya ito, handa pa rin siyang lumayo sa mga alagad ng banal na lupain. Wala sa mga taong ito ang madaling pakitunguhan. Ngayon ay sinusubukan niyang manalo sa kanila, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa makatuwid, hinayla ni Yang Yiyu si Luyan Ji at binilisan ang kanyang lakad, ngunit sinabi niya kay Jiang Shilong, sanay na akong maging tamad at hindi papasok sa anumang sekta. Salamat sa iyong kabaitan, kapatid na Jiang. Magbubukas na ang Heavenly Demon Palace. Gagawin natin ang sarili nating mga bagay para maiwasan ang gulo para kay Brother Jiang. Siyempre, kung may gagawin si Brother Jiang, malugod ding tumulong si Yang. Tinanggihan ni Yang Yiyu si Jiang Shilong, ngunit hindi niya ito sinabi ng matatag, dahil ayaw niyang magtanim ng sama ng loob at mami si Jiang Shilong, at nilinaw din niya na hindi siya sasali sa anumang puwersa. Si Shen Bai, na naabutan na si Jiang Shilong, ay nagsawa na rin. Hindi niya inaasahan na ang batang lalaki sa kanyang harapan ay napakababae, ibig sabihin, sina Yang Yiyu at Luyan Ji na nakipaghalo sa siyam na banal na lupain. Ang hindi pangkaraniwang pagsubok ng talento ay naging dahilan upang matukso ang lahat ng siyam na banal na lugar. Sinubukan ni Jiang Shilong na manalo kina Yang Yiyu at Luyan Ji. Ang Shen Fuling Zhang ni Shen Bai ay walang pagbubukod. Bago umalis, nakatanggap siya ng mga tagubilin mula sa banal na Panginoon, na humihiling sa kanya na humanap ng paraan para makulong sina Yang Yiyu at Luyan Ji. Gayunpaman, may isa pang kasabihan na kahit na nabigo ang pagkakulong, sina Yang Yiyu at Luyan Ji ay hindi maaaring payagang sumali sa ibang mga banal na lugar. Hindi kailanman nagkaroon ng pagkakaisa sa pagitan ng siyam na mga banal na lugar, ngunit ito ay matatag lamang sa ibabaw. Matapos marinig na mahigpit na tinanggihan ni Yang Yiyu si Jiang Shilong, gumaan ang loob ni Shen Bai. Sinumpa niya noon si Yang Yiyu, ngunit ngayon ay mahirap sabihin na makakahanap lang siya ng pagkakataon na makulong sina Yang Yiyu at Luyan Ji. Kung maaakit niya sina Yang Yiyu at Luyan Ji kay Shen Fuling Zhang, ito ay isang magandang tagumpay para kay Shen Bai, at ang mga benepisyo ay maliwanag. Nagalit si Jiang Shilong sa pagtanggi ni Yang Yiyu, at ang galit ay sumilay sa kanyang mga mata, ngunit nang marinig niya ang huling mga salita ni Yang Yiyu, pinigilan niya ang kanyang galit. Hanggat hindi pa pinal ang mga salita, may pagkakataon pa rin. Bago umalis, sinabi ng banal na Panginoon na kung maakit niya sina Yang Yiyu at Luyan Ji na pumasok sa Sword Tomb Holy Land, papayagan niya si Jiang Shilong na pumasok sa Divine Sword Tomb pagkatapos. Ang Divine Sword Tomb sa Sword Tomb Holy Land ay ang pahingahang lugar ng mga banal na espada ng mga banal na Panginoon sa lahat ng henerasyon, at ang ilan ay mahusay na pamana. Madaling sabihin, Kuya Yang, huwag kang mag-alala. Ang Heavenly Demon Palace ay lubhang mapanganib. Paprotektahan ka ni Jiang. Pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan kahit hindi ka sumama sa Sword Tomb Holy Land ko, diba? Determinado si Jiang Shilong na hindi madaling isuko sina Yang Yiyu at Luyan Ji. Sa oras na ito, tinuya ni Shen Bai ang likod niya, Zombie Dragon, napakawalan GMO. Ayaw maabala si Kuya Yang. Sino ang handang magsanay ng iyong mana sa Daozo? Ang mga henyo tulad ni na Brother Yang at Miss Yanji ay dapat pumasok sa ating Divine Talisman Spiritual Sect para sanayin ang kakaibang paraan ng mga banal na anting-anting sa mundo, tama ba, Kuya Yang, Miss Yanji? Sa sandaling ito, sa wakas ay natagpuan ni Shen Bai ang pasukan sa pag-uusap at tinapakan si Jiang Shilong para kausapin sina Yang Yiyu at Luyan Ji. Tila tuluyang nakalimutan ni Shen Bai na sinumpa niya noon si Yang Yiyu. Sa oras na ito, nasabi na niya ang mga ganoong salita para manalo ang mga tao. May isip mo kung gaano siya kawalan Jia. Nagsalita siya ng hindi namumula o humihinga. May kahihiyan ka pa ba, pretty boy? Tumigil si Jiang Shilong, lumingon at tumingin kay Shen Bai 3 metro ang layo at pinaikit ang kanyang mga mata. Kabanata 1270 lahat ng ito ay nasa isip ng hari. Nang makitang maglalaban na sina Jiang Shilong at Shen Bai, agad na natuwa si Yang Yiyu at hiniling na lalaban sila. Gayunpaman, alam niya na hindi ganoon kadali para sa mga disipulong ito ng banal na lupain na makipaglaban.
Ang siyam na banal na lupain ay buo, at masasabing kumakatawan sila sa isang grupo ng mga interes. Ang mga taong ito ay nakipaglaban sa isa't isa, ngunit sila ay pare-pareho sa mga panlabas na gawain. Ang mga taong ito ay hindi dapat talagang mag-away sa isa't isa maliban kung ang kanilang mga mahahalagang interes ay nahawakan. Oo naman, nalaman ni Yang Yiyo na nagtatalo lang ang dalawa. Nanlaban si Shen Bai. Si Jiang Shilong ay tila galit na galit at isinumpa, ngunit siya ay laging nangunguna. Habang nag-aaway ang dalawa, lumabas si Yang Yiyo ng 100 metro, at pagkatapos ay naramdaman niyang tumaas muli ang gravity. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay nasanay na siya noon. Bagamat biglang tumaas ang gravity sa pagkakataong ito, sina Yang Yiyo at Luyanji ay hindi na nahihiya tulad ng sa simula. Walang pakialam si Yang Yiyo na mayroon siyang Chenkun Quenching Body Art, dahil nalaman niya na kahit na ang gravity dito ay lumala, ang kanyang Chenkun Pot Quenching Body Art ay nagpabilis din ng operasyon sa ilalim ng napakalaking gravity, na nagpapababa ng pressure. Tumingin kay Luyanji, tinanong niya, "Kumusta ka, Yanji?" "Ako, ayos lang ako. Ang gravity na ito ay hindi ang limitasyon na kaya kong tiisin." Medyo namula si Luyanji, pero kumapit pa rin siya. Ang Five Elements Beast ay kumislap din ng may 5 kulay na halos at walang abnormal, ngunit tiningnan ito ni Yang Yiyan ng may paghanga. Ang Immortal Stone ay gumugulong pa rin sa lupa, at tila wala itong gaanong epekto dito. Gumaan ang loob ni Yang Yiyan at sinabi sa mga pamilya, "Kailangan nating bilasan. Mauna ka, at ako ay sa likod." Ang mga alagad ng banal na lupain ay hindi simple. Hindi tayo pwedeng makisali sa kanila. Ayos na ngayon. Sina Daoxiang at Shenfu Lingzang lang. Kung ang ibang mga pamilya ay dumating pagkatapos ng mahabang panahon, kami ay nasa malaking problema. Si Cheng Weikang mula sa Wanling Holy Land ay isang taong nakatakas. Nasaktan natin ang isa sa 9 na banal na lupain, kaya kailangan nating magmadali. Medyo mapait ang mukha ni Luyanji nang marinig niya ito, at sinabi niya, "Brother Yang, actually hindi ako makalakad ng mabilis. Okay lang na gumamit ako ng lason. Ang aking katawan ay hindi malakas sa gravity resistance." Sa pagtatapos ng mga salita, medyo namumula ang mukha ni Luyanji, iniisip na siya ay nagpipigil. Natigilan si Yang Yiyo, lihim na sinusumpa ang sarili dahil sa pagiging pabaya. Hindi lahat ay nagsasagawa ng Chenkun Tempering Body Art. Magsasalita pa sana siya, "Ang Five Elements Beast ay bamulong, guru, ginang, hindi mo kailangang mag-alala. May paraan ako para harapin ang gravity na ito, hehe." "Ikaw?" Nagulat si Yang Yiyo. Nakita niya ang Five Elements Beast na muntik ng madurog noon, at ngayon sinabi na talaga ng lalaking ito na may paraan siya para harapin ang gravity. Tila alam ng Five Elements Beast kung ano ang iniisip ni Yang Yiyo at ngumiti, "Guro, huwag mo itong pagdudahan. Nakalimutan mo na ba na ako ay isang Five Elements Beast? Nasa isip ko lahat ang kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa. Ang gravity dito ay talagang binubuo ng kapangyarihan ng 5 elemento ng langit at lupa. Kaya lang, ito ay pinatong ng layer sa isang layer upang bumuo ng isang malaking gravitational pressure. As long as I am willing, I can hold up the sky for everyone anytime, hehe." "Bakit muntik ka nang makrush kanina?" Hindi makapaniwalang sabi ni Yang Yiyo. Hindi kami prepared kanina. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng malaking gravity dito?" Ngayon ay naunawaan ko na ang mga panuntunan ng superposisyon ng gravity dito. Madali kong masusuportahan ang isang gravity-free space sa loob ng radius na 3 metro. "Master, malalaman mo kung nararamdaman mo." Ang Five Elements Beast ay biglang naglabas ng mga pagbabago sa enerhiya habang nagsasalita, na kumalat sa isang iglap. Naramdaman ito ni Yang Yiyan. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang nawala ang gravity na bumabalot sa kanyang katawan. "Ha! Wala na talaga." Gulat na sabi ni Luyanji. Agad namang tumawa si Yang Yiyan. Sa kanyang pangunawa, nawala ang gravity sa isang 3 metrong radius sa paligid ng Five Elements Beast, na nangangahulugang maaari silang tumakbo anumang oras ngayon. Siya gumawa ng silencing gesture sa Five Elements Beast at Luyanji at sinabing, "Huwag kang maingay. Marahil ang kalamangan na ito ay maaaring magdala sa amin ng hindi inaasahang mga pakinabang. Sa ganitong paraan, dapat tayong bumilis ng kaunti at hindi masyadong halata." Tara na. Sa sandaling ito, ilang larawan ang lumitaw sa isip ni Yang, at siya ay masaya. Sinenyasan niya sina Luyanji at Daxianshi na lumapit sa Five Elements Beast at mabilis na lumakad pasulong. Sa paglitaw ng Five Elements Beast, nawala ang gravity sa kanilang mga katawan, at mabilis silang naglakad palabas ng 12 ng metro, na iwan sina Jiang Shilong at Shen Bai, na magkaharap pa rin, malayo sa likuran. Nang mag-react ang dalawa, nalampasan na sila ni Yang Yiyo at ng kanyang partido ng higit sa 100 metro at tumuntong sa ikatlong gravity area. "Hoy, Kuya Yang, Miss Yanji, hintayin mo ako."
Tumigil si Jiang Shilong sa pakikipagtalo kay Shen Bai at itinaas ang kanyang paa para habulin siya, ngunit nang makalakad siya ng 4 o 5 hakbang, nawala si Yang Yiu at ang kanyang partido sa tarangkahan ng Heavenly Demon Palace. Sa pagkakataong ito, nag-react si Jiang Shilong at sinabi sa kanyang sarili, hindi, bakit sila biglang lumakad ng napakabilis? Hindi lang naglalakad, tumatakbo sila. Sabi ni Shen Bai pagkatapos niyang lumapit kay Jiang Shilong. Munting puting mukha, ano ang nakita mo? Tanong ni Jiang Shilong. Walang ideya si Shen Bai na si Yang Yiu at ang kanyang partido ay ganito, ngunit nang tanungin ito ni Jiang Shilong, ang kanyang mukha ay tumuwid at tumango, na nagsasabing, sa oras na iyon, syempre, natural na nakita ng Young Master na ito ang nangyari kay Yang Yiu. Anong nangyayari? Tanong ni Jiang Shilong. Bakit ko sasabihin sa iyo ang zombie dragon? Malamig na bamantong hininga si Shen Bai at nilampasan si Jiang Shilong para magpatuloy sa pagpilit. Ikaw. Si Jiang Shilong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Sa dulo ng magkabilang dulo, isang boses ang nagmula sa likuran, Brother Jiang, Brother Shen. Lumingon sina Jiang Shilong at Shen Bai. Cheng Weikang. Sabay silang nagsalita. Ang taong dumating ay si Cheng Weikang mula sa Wanling Holy Land. Ang mga kabataan ng Siyam na banal na lupain ay lubos na nakilala, at walang sino man ang hindi magkakilala. Sa mga mata ni na Jiang Shilong at Shen Bai, napakabilis ni Cheng Weikang. Sinundan siya ng 10 disipulo ng Wanling Holy Land. Ang pinuno ay kilala rin ng dalawa bilang si Leng Xiaoyi, isang pinuno ng Wansheng Temple ng Wanling Holy Land. Siya ay medyo makapangyarihan. Si Cheng Weikang ay ang bunsong anak na pinakamamahal ng banal na ina ng lahat ng espiritu. Ang kanyang katayuan sa banal na lupain ng lahat ng espiritu ay pangalawa lamang sa banal na anak. Lahat ay dapat magbigay sa kanya ng ilang paggalang. Ganoon din ang ginawa ni na Jiang Shilong at Shen Bai, kaya huminto sila at hinintay na umakyat sina Cheng Weikang at Leng Xiaoyi. Nahuli din ang mga subordinate nila kaya naghintay na lang sila na sumama. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Cheng Weikang sa tabi ni na Jiang Shilong at Shen Bai. Matapos magbatian ng dalawang panig, direktang nagtanong si Cheng Weikang, kapatid na Jiang, kapatid na Shen, nakakita ka na ba ng maputing binata at isang magandang babae? Si Yang Yiu at Lu Yanji ba ang pinag-uusapan mo? Sinabi ito ni Jiang Shilong sa isang hininga. Si Cheng Weikang ay natigilan, ngunit pagkatapos ay tumango at nagsabi, oo, ang bata ay tinatawag na Yang Yiu. Nakita mo na ba siya, Kuya Jiang? Higit pa riyan, nais din ni Jiang na imbitahan sina Yang Yiu at Lu Yanji na sumali sa aking Daozu Holy Land, ngunit sa kasamaang palad ay hindi sila interesado. I think wala kang chance, Kuya Cheng, hehe. Nakangiting sabi ni Jiang Shilong. Ngunit pagkatapos ay narinig niya si Cheng Weikang na mamamatay tao na nagsabi, hindi ko kailangan ng ganoong uri ng bastard para sumali sa aking Wanling Holy Land. Gusto ko siyang punitin. Maaari ko bang tanungin kung nauna na sa iyo na pumasok si Brother Jiang sa Heavenly Demon Palace? Si Cheng Weikang ay natagpuan ni Leng Xiaoyi kalahating buwan na ang nakalipas. Noon lang niya nalaman na galit ang kanyang ina, ang banal na ina ni Wanling. Alam din niya na talagang pinino ni Yang Yiu ang Wanling staff ng kanyang ina, ang banal na ina ni Wanling, na naging sanhi ng galit ng Wanling Holy Mother at ang 10 elder. Ipinadala nila ang ika-10 nakatatandang sina Wu Wens at Leng Xiaoyi kasama ang 10 kapatid mula sa Wansheng Temple upang tulungan siya. Tulungan siyang patayin si Yang Yiu at bawiin ang Wanling staff mula kay Yang Yiu. Ang Wanling staff ay ang simbolo ng mana ng magkakasunod na banal na Panginoon at banal na ina ng Wanling Holy Land, na hindi dapat mawala. Kung hindi niya makuha ang Wanling staff, may isip ni Cheng Weikang na ang naghihintay sa kanya ay ang parusa ng templo. Alam din niya na ipinadala ng kanyang ina ang ika-10 nakatatandang si Wu Wens, na nasa antas ng ika-3 pagliko sa mundo. Walang kamatayan, at ang 10 piling alagad upang tulungan siya sa huling pagkakataon. Kung talagang hindi niya makuha ang Wanling staff, ito ay magiging dead end. Sa oras na ito, ang ika-10 elder na si Wu Wens ay hindi pa dumarating. Hindi niya kasama si Leng Xiaoyi. Siya ay nagmula sa hadlang ng batas at kailangang sugpuin ang kanyang kaharian at kumonsumo ng paraan. Dapat ay hinintay niya ang ika-10 matanda. Gayunpaman, pagkatapos gumaling si Cheng Weikang mula sa kanyang mga pinsala, ginamit niya ang natitirang hininga kay Yang Yiu para matunten si Yang Yiu at nalaman na pumasok si Yang Yiu sa Tianyao Palace. Ayaw niyang hintayin ang ika-10 elder na si Wu Wens, at direktang hinabol siya sa Tianyao Palace kasama si Leng Xiaoyi. Ang dahilan kung bakit tinanong niya sina Jiang Shilong at Shen Bai ay upang kumpirmahin kung nasaan si Yang Yiu. Ngayon ay tila nakapasok na talaga si Yang Yiu sa Tianyao Palace. Pagkatapos magmadaling batiin sina Jiang Shilong at Shen Bai, mabilis na naglakad sina Cheng Weikang at Leng Xiaoyi. Gusto niyang patayin si Yang Yiu at bawiin ang wand ng kanyang ina. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.